Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash, mag-comment lang po tayo. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 211 hanggang Kabanata 225. Kabanata 211. Si Ben, na may nakakatawang ngiti, ay umikot sa ulo niya at sinabi, ang lalaking iyon ay nagtatalo buong gabi, at hindi ako makatulog. Si Yehan ay natural na alam kung sino ang tinutukoy ni si Ben, maliban kay Jiang Xiaofeng na may sirang binti. Okay lang, ililipat ko siya sa ibang lugar mamaya, at sisiguraduhin kong hindi na siya makakaistorbo sa pagtulog mo. Matapos mag-practice ng paglalaban ng espada sa looban ng ilang sandali, lumabas si Yehan kasama si Ben at ang nakapiring na si Jiang Xiaofeng. Siyempre, kasama rin si Yan Lingjiao. Dumating si Yehan at ang iba sa isang mataas na pader, na may taas na higit sa 4 na metro, at may mga kuryente sa pader. Tinitingnan ng gate sa ilalim ng mataas na pader, malamig na ngumiti si Yehan, ito ang magiging lugar kung saan makukulong si Jiang Xiaofeng, natatakot ako na ang mga tao ng Bloody Hand Hall ay hindi man lang mangarap na ikukulong niya si Jiang Xiaofeng dito. Ngunit habang ginagawa ni Yehan ang bagay kay Jiang Xiaofeng, ang puting mukha na scholar sa punong tanggapan ng Zushutang ay alam na ang nangyari sa Shanghai City. Hayop! Baliw! Paano niya nagawa ito? Ang mukha ng puting mukha na scholar ay sobrang madilim. Pagkatapos ng lahat, may nangyari kay Jiang Xiaofeng nang pumunta siya sa Shanghai City. Hindi lang siya, si Jiang Xiaofeng mismo ay nakakulong. Military Master, magbigay ng utos, walang sino man ang naglakas loob na baliwalain ang ating Bloody Hand Hall ng ganito. Isang lalaking may mahigpit na mukha ang tumingin sa puting mukha na scholar. Tama iyan, kahit ang Heavenly Venerable Society ay naglakas loob na labanan ang ating Bloody Hand Hall ng hayagan. Ang taong ito ay napakalakas ng loob na i-detain ang Young Hall Master. Tiyak na dudurugin siya hanggang sa maging abo. Military Master, hindi ba dapat malaman ng Hall Master ang tungkol sa bagay na ito? Pagkatapos ng lahat, ang Young Hall Master ang nagkaroon ng aksidente. Kung ang Young Hall Master ay magkakaroon ng aksidente at magagalit ang Hall Master, natatakot ako na hindi natin kayang tiisin ang galit ng Hall Master. Nakarinig nito, umiling ang puting mukha na scholar at sinabi, ang pag-urong ng Hall Master ay nasa isang kritikal na sandali, hindi natin siya maaabala tungkol sa bagay na ito, Yingshan, ibalik ang unang general at ang pangalawang general, at dalhin ang Blood Demon Group kasama ko, gusto kong pumunta sa Shanghai City ng personal. Pero na, ang unang general at ang pangalawang general ay naibalik. Nang marinig ang mga salita ng puting mukha na scholar, ang mga mata ng ilang mga dakilang general na naruroon ay nakatuon lahat. Ang unang general at ang pangalawang general ay ipinadala ng sabay. Natatakot ako na ang buong ilalim ng mundo sa silangang China ay maalog dahil dito. Kasunod ng serye ng mga aksyon ng Bloody Hand Hall, ang balita na ang Young Master ng Bloody Hand Hall ay nakakulong sa Shanghai City ay kumalat tulad ng bagyo sa buong ilalim ng mundo ng silangang China. Maraming tao ang nagulat at nagsensasyon dahil dito. Sushutang, iyon ay isang pag-iral na hindi maaaring hamanin sa silangang China. Kung titingnan mo ang timog, o kahit sa buong China, walang sino man ang gustong hamanin ang Sushutang, mayroon ding mga piling puwersa tulad ng Bloodfiend Group sa ibaba. Tanungin mo, bukod sa mga puwersang katumbas ng Bloody Hand Hall, paano haharapin ng sino man ang Bloody Hand Hall? Gayunpaman, ngayon, lumitaw ang isang tao sa Shanghai City. Hindi lamang niya pinatay ang ika-10 general, ang ika-9 na general, at ang ika-7 general, ngunit pinabayaan din niya ang ika-5 general at ikinulong ang Young Master ng Bloody Hand Hall. Ang ganitong tao, hindi labis na sabihin na siya ay isang baliw, ang hakbang na ito ay masyadong baliw. Ang balita na ang Young Master ng Bloody Hand Hall ay nakakulong ay kumalat, at ang pangalan ni Yehan ay unti-unting kumalat sa ilalim ng mundo ng silangang China. Tungkol sa kanyang impormasyon at background, sino mang gustong malaman kung ano ang nasa ibabaw ay maaaring mahanap ito, nalaman. Hehe, hindi ko inaasahan na si Yehan ay isang tao na may napakataas na kasanayan sa medisina. Kahit ang matandang lalaki na hari ng Northwestern Medicine ay natalo sa kanya. Ang taong ito ay dapat magkaroon ng maliwanag na kinabukasan, sayang. Sayang, sayang. Pinukaw niya ang mga masasamang bituin mula sa Hall of Blood Hands. Talented nga siya. Narinig kong sinusuportahan siya ng isang master tulad ni Zhao Hengtian, at may ganitong malalakas na kasanayan sa medisina, tiyak na magiging sikat siya sa hinaharap. Magiging sayang kung mamamatay ang ganitong talento.
Sa loob ng ilang sandali, ang mga tao sa ilalim ng mundo ng silangang China ay nagpapasalamat, ngunit itinakda rin nila ang kanilang paningin sa Sushutang at Yehan. Susunod, ang puting mukha na scholar ay pupunta sa Shanghai City. Paano tatanggapin ng binata ang kilos? Mag-isa lang si Zhao Hengtian, hindi niya mapipigilan ang galit na Sushutang. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nakakita lamang ng masamang panig para kay Yehan. Sa katunayan, hawak ni Yehan si Jiang Xiaofeng bilang isang bargaining chip. Talaga bang maglalakas loob ang makapangyarihang Zhou Shouhol na magkagulo? Bukod dito, kahit na talagang kumilos ang Sushutang, ang lakas ng panig ni Yehan ay hindi dapat maliitin. Si Zhao Hengtian, Sun Bumi, Zhou Lai, Xia Ben, at si Yehan mismo, kung isasama ang maliit na tigre, paano ito magtatapos ay mahirap hulaan. Tanga, ikinulong si Jiang Xiaofeng, humihingi siya ng kamatayan. Nakaligtas siya noong nakaraang pagkakataon, paano siya makatatakas sa pagkakataong ito? Tumawa si Merong Gio nang marinig ang balita. Hindi namatay si Yehan, nagulat at nagalit si Merong Gio sa parehong oras, ngunit ikinulong ni Yehan si Jiang Xiaofeng, alam ni Merong Gio na malapit nang mamatay si Yehan. Ngumiti si Wang Jiushan at sinabi, Jiu Xiao, tingnan natin kung gaano kahirap mamatay ang maliit na hayop na ito. Dapat nang matapos ang kanyang magagandang araw. Hindi kinakailangan. Si Zhang Dao, na palaging mukhang tahimik, ay nagsalita sa unang pagkakataon tungkol sa bagay na ito, at sinabi niya. Sa bagay na ito, gumawa siya ng mapanganib na hakbang na ikinulong si Jiang Xiaofeng, na tila masama para sa kanya, ngunit hindi. Hawak ang buhay ng Sushutang sa itaas, ito ay isang mapanganib na hakbang, ngunit isang magandang hakbang din. Maliban kung si Jiang Yutang mismo ang lumabas, hindi maglakas loob ang Sushutang na kumilos ng basta-basta. Ang puting mukha na scholar ay gumawa nito na may malakas na kulog at kaunting ulan. Ay pressure lang. Nakarinig ng mga salita ni Zhang Dao, ang mukha ni Merong Gio ay maulap at sinabi, kaya, ang bagay na ito ay walang banta sa kanya. Depende sa sitwasyon, ang puting mukha na scholar ay hindi isang simpleng karakter. Mahina ang sabi ni Zhang Dao, at pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Tumawa si Wang Jiushan, at sinabi, Jiu Xiao, bakit hindi ako magdagdag ng apoy sa maliit na hayop na ito? Kabanata 212. Oh, Mr. Wang, mayroon ka bang mga ideya? Pakinggan natin. Tumingin si Merong Gio kay Wang Jiushan, nagniningning ang kanyang mga mata. Ang matandang lalaking ito ay medyo may kakayahan. Mayroon silang parehong puot kay Yehan. Sumali ka, magiging mas masigla ito, at ang sitwasyon ni Yehan ay magiging mas mapanganib. Tumingin si Wang Jiushan kay Merong Gio at sinabi, sa mga tuntunin ng kasanayan sa medisina, ang maliit na hayop na iyon ay talagang mas mahusay kaysa sa akin, ngunit sa mga tuntunin ng mga koneksyon, hindi siya kwalipikado. Sa ilalim ng mundo, maraming tao ang may utang na loob sa akin, si Wang Jiushan. Bukod dito, ang Southwest King Zhao Hengtian at ang kanyang Chanson Society ay hindi lamang ang kaaway. Kung kumalat ang balita tungkol sa kanya sa Shanghai City, magkakaroon ng maraming tao na gustong magbigay sa kanya ng problema. Nakarinig nito, tumawa si Merong Gio, napakawalang galang, hindi masamang diskarte, sa ganitong paraan, ang mga kaaway na kanyang kinakaharap ay hindi limitado sa Sushutang. Susunod, panoorin natin ang palabas. Siyempre, alam ni Yehan ang mga panginginig sa ilalim ng mundo sa silangang China, at siya ay nasa bilya ni Zhao Hengtian sa sandaling iyon. Ang puting mukha na scholar na ito ay gustong sugpuin ako. Sabi ni Yehan na may pang-uuyam sa kanyang mukha. Sabi ni Zhao Hengtian, napakataksil na tao nito. Nauna na siyang kumilos bago pa man kumilos ang sinuman. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng Sushutang upang mapakompromiso tayo, ngunit masyadong simple ang kanyang pag-iisip. Palayain si Jiang Xiaofeng, ang mga tao sa ating panig huwag silang hayaang magkagulo. Kaya't kailangan nating bigyan sila ng malaking suntok, at huwag silang hayaang isipin na madali tayong mabuli. Ngumiti si Yehan, tumingin kay Zhou Lai at sinabi, kapatid na Zhou, ipalaganap mo ang balita sa ilalim ng mundo, kung ang mga miyembro ng Sushutang ay maglakas loob na pumasok sa Shanghai City, kung gayon ang katawan ni Jiang Xiaofeng ay lilito sa Huangpu River. Nakarinig nito, ngumisi si Zhou Lai at sinabi, huwag kang mag-alala, iwanan mo sa akin ang bagay na ito. Ang anumang kaguluhan sa ilalim ng mundo ay mabilis na maipapasa. Sa tingin ko ang puting mukha na scholar ay magsusuka ng dugo sa galit pagkatapos marinig ang balitang ito. Scholar na may puting mukha, susunod, hinihintay natin ang kanyang karagdagang mga aksyon.
Matapos ipalaganap ni Zhou Lai ang balita sa ilalim ng mundo ng silangang China, sa loob lamang ng isang araw, ang buong ilalim ng mundo ng silangang China ay muling kumulo at naging sensasyon. Kung ang mga miyembro ng susyutang ay maglakas loob na pumasok sa Shanghai City, ang katawan ni Jiang Xiaofeng ay lilito sa Huangpu River. Nagulat ang mga tao sa ilalim ng mundo sa silangang China ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala, ang batang lalaking ito ay talagang baliw. Ang pagkalat ng balitang ito ay hindi lamang lalong nagpulala sa relasyon sa pagitan niya at ng susyutang, ngunit malubhang sinampal din ang puting mukha na iskolar. Ang kahulugan ng mga salita ni Yehan ay malinaw, ikaw, puting mukha na iskolar, ay dadalhin ang mga eksperto mula sa susyutang sa Shanghai City upang bigyan ako ng problema. Okay, kung gayon papatayin ko si Jiang Xiaofeng sa sandaling makapasok ka sa Shanghai City, at hahayaan kitang puting mukha ang iskolar ay hindi makakaalis sa tigre, kaya kailangan niya muling isaalang-alang kung dapat pa ba niyang dalhin ang master sa Shanghai City. Ang mga tao sa ilalim ng mundo ng silangang China ay nagalak at nagulat. Ang baliw na pag-uugali ng batang lalaki sa Shanghai City ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Talaga bang maglakas loob siyang patayin si Jiang Xiaofeng? Hanggat ang susyutang ay hindi nakikialam, hindi maglakas loob si Yehan na patayin si Jiang Xiaofeng ngayon, ngunit kung ang puting mukha na iskolar ay hindi nakikinig sa kanya at talagang nagkagulo, kung gayon tiyak na papatayin ni Yehan si Jiang Xiaofeng sa harap ng puting mukha na iskolar. Tungkol sa kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan, hindi na ito ang alalahanin ni Yehan, dahil sa oras na iyon ay nakabangga na siya ng harapan sa Bloody Hand Hall, at kailangan niyang harapin ang anumang kahihinatnan. Okay, napakaganda. Ako, si Wu Ji, ay matagal nang hindi nakakakilala ng isang kawili-wiling tao, nagbabanta sa akin. Mayroong kalahating ngiti sa mukha ng puting mukha na iskolar, ngunit may nakakatakot na lamig na kumakalat sa ngiting iyon, at ang temperatura ng nakapalibot na hangin ay tila bumababa. Military Master, ang hayop na ito ay naglakas loob na bantayin tayo. Kapag nahuli ko siya, tiyak na babalatan ko siya. Oo, isang kutsilyo ng karne. Noong mga unang taon, ang taong ito na si Tu Zuwen ay isang magpapatalas ng baboy, ngunit ngayon ang kutsilyo ng karne sa kanyang kamay ay ginagamit upang pumatay ng mga tao. Ying Shan, kailan babalik ang unang general at ang pangalawang general? Tumingin ang puting mukha na iskolar sa ikatlong general, si Ying Shan. Siya at ang pangalawang general ay nagsasanay ng mga nakatagong puwersa ng Bloody Hand Hall sa labas. Kung walang mahalagang bagay, karaniwan silang hindi babalik. Sumagot ang ikatlong general, si Ying Shan, Master, makakarating sila sa Zhejiang bukas. Okay, kung gayon makikilala ko ang kawili-wiling batang lalaking ito sa loob ng ilang sandali. Dahil nagsalita na siya, susundin ko ang kanyang mga kagustuhan at hindi papasok sa Shanghai City, ngunit pupunta sa Zaiwu City. Makikipag-usap ako sa kanya ng personal noon, usapan. Sa nakalipas na 2 araw, walang ginawa si Yehan kundi manatili sa bahay kasama ang ilang babae, asarin si Xiao Qingcheng, at magsanay ng mga kasanayan sa espada. Hinihintay niya ang puting mukha na iskolar na gumawa ng karagdagang mga hakbang. Ngunit sa araw na ito, tumawag si Yanjing. Ano ang gusto mo sa akin? Tumingin si Yehan sa kakaibang numero na ipinapakita sa telepono, at diretso niyang tinanong. Tumawag siya mula sa Beijing, at ito ay isang hindi pamilyar na numero. Alam ni Yehan nang hindi hulaan na ito ay dapat na ang matandang lalaki na si Sito Shenshen, bata. Pagkatapos bumalik, nagpalit si Yehan ng ibang mobile phone, ngunit hindi nagpalit ng numero ng card. Mabaho ka, ilang buhay ba ang mayroon ka? Mas maganda ang pakiramdam ko nang marinig kong buhay ka, ngunit ang iyong ina ay sinira mo at nang susyutang. Sinusubukan mo bang magdulot ng kaguluhan sa silangang China? Ang sabi ni Sito Shenshen nang buksan niya ang kanyang bibig. Natuwa siya nang marinig ang balita na buhay si Yehan, ngunit ang balita mula sa Huadong ay nagparamdam sa kanyang magandang kalooban. Ang hayop na ito ay isang gumagawa ng gulo. Magkakaroon ng gulo saan ka man pumunta, at hindi ito isang maliit na gulo. Kinunot ni Yehan ang kanyang labi at sinabi, sabi ko Boss Sito, sinusumpa mo ako, dahil natanggap mo na ang balita mula rito, dapat mong malaman ang dahilan, ngayon ang buhay ng iyong nakababatang kapatid ay nasa panganib, maaari ka bang magpadala ng ilang mga koponan upang tumulong? Panipi. Maganda ang ideya mo. Hanggat ang mga laban sa ilalim ng mundo ay hindi masyadong lumayo, palagi kaming nagbubulag-bulagan, at hindi nakikilahok, ngunit masyadong matapang ka, naglakas loob na asarin ang masamang kapatid kong si Jiang Yutang. Ngayon na si Wu Ji ang nangunguna sa mga master ng Bloody Hand Hall upang hanapin ka, dapat kang pagpalain. Kinuskos ni Sito Shenshen ang kanyang noo.
Sabi ni Yehan, maliban kung ayaw niya sa buhay ni Jiang Xiaofeng, kung maglakas loob siyang magkagulo, ganun din ako. Kung hindi lalabas si Jiang Yutang, hindi masamang balita para sa akin. Ikaw na tanga, alam mo ba kung sino ang dinala ni Wu Ji sa pagkakataong ito? Ang unang general at ang pangalawang general sa mga namungunang 10 general ng Blood Hand Hall, ang dalawang ito ay mga master sa kaharian ng Rendo, at mayroon ang ika-8 general, ang ika-6 na general at ang ika-4 na general ay sumusunod, kahit na mayroon kang Zhao Hengtian at ang kanyang grupo sa likod mo, sigurado ka bang mapipigilan mo sila? Kabanata 213, patuloy na sinabi ni Sito Shenchen. Bukod dito, ang mga problema na hinaharap mo sa pagkakataong ito ay hindi limitado sa Bloody Hand Hall. Marami ng mga master sa ilalim ng mundo ang nagmamadali papunta sa iyo. Ang mga taong ito ay hindi narito para manood ng palabas. Ang ilan sa kanila ay mga master na nakapasok na sa realm ng Rendo na may isang paa. Bukod dito, ang ilang mga lumang kalaban ni Zhao Hengtian ay pumunta na rin sa Shanghai City. Ang mga taong ito ay lahat ng makapangyarihang figure sa ilalim ng mundo. Ngayon, dapat mo bang malaman kung gaano mapanganib ang iyong sitwasyon? Nakarinig nito, magkakurbo ang kilay ni Yehan, bakit may iba pang tao mula sa ilalim ng mundo na nakikilahok bukod sa Blood Hand Hall? Ano ang nangyayari dito? Naamoy ni Yehan ang isang sabuatan dito, at hindi siya nagulat na humiling si Zhao Hengtian na bigyan siya ng problema. Ngayon ang balita na si Zhao Hengtian ay nasa Shanghai City ay kumalat, ngunit ang iba. Sabi ni Sito Shenchen, marami kang na-offend na tao. Ayon sa impormasyong nakuha namin, ang mga taong ito ay konektado sa Northwest Medical King. Northwestern Medicine King, siya iyon. Isang nakakatakot na pagnanais na pumatay ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Ang matandang lalaki ay nabigong patayin siya noong nakaraang pagkakataon, ngunit ngayon siya ay napakabagsik at nais kunin ang pagkakataong ito upang mag-blackmail. Naiintindihan ko na. Inhang up ni Yehan ang tawag ni Sito Shenchen, at pagkatapos ay naglakad patungo sa villa ni Zhao Hengtian. Hayop ka, kailangan kitang guluhin. Tiningnan ni Sito Shenchen ang telepono at nagmura, pagkatapos ay tinawagan ang Shanghai City. Pagdating sa villa ni Zhao Hengtian, sinabi ni Yehan ang sinabi ni Sito Shenchen. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, namutla ang mga mukha ng lahat. Ang mga bagay ay wala na sa kanilang kontrol. Sa orihinal, mayroon silang Jiang Xiaofeng bilang bargaining chip, at tiyak na itatapon ng susyutang ang daga sa kanilang mga kamay, ngunit ngayon may iba pang mga tao na nakikialam sa sitwasyon. Tumingin si Yehan sa mga tahimik na tao, nag-isip saglit at sinabi, kapatid na Zhao, naaalala mo pa ba ang acupuncture method na nabanggit ko? Sa tingin ko, oras na ngayon, si Senior Sun at kapatid Joe ay malapit ng makalusot bilang mga master sa Rendu's Realm. Sa tingin ko, hindi dapat mahirap para sa kanila na makalusot gamit ang aking pamamaraan. Ano? Makaka-breakthrough sa realm ng gobernador. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Yehan, tumingin si Zhou Lai at Sun bumiyay kay Yehan na may hindi makapaniwalang ngiti. Ang mga master sa Rendu's Realm ay maaaring ituring na tunay na master sa ilalim ng mundo, Yehan, talagang mayroon kang ganitong mahiwagang paraan. Tama iyon, mayroon talagang paraan si Hanzi upang tulungan kayong makalusot sa Rendo, ngunit may ilang panganib, Lao San, Zhou Lai, gusto nyo bang subukan? Tumingin si Zhao Hengtian kay Sun Bumiye at Zhou Lai. Sa katunayan, ayaw ni Zhao Hengtian na ma-expose ang pamamaraang ito ni Yehan ng maaga, dahil kung kumalat ang balitang ito, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan sa ilalim ng mundo, ngunit ang sitwasyong hinaharap niya ngayon ay dapat maging ganito. Okay, susubukan ko. Ang panganib at pagkakataon ay nagkakasama. Naniniwala ako na si Hanzi, kung talagang makaka-breakthrough siya, makakapag-save ito sa akin ng 10 taong pakikipagsapalaran. Matigas na sinabi ni Zhou Lai, at tumango rin si Sun Bumi, kahit na ang pagdi-breakthrough ko sa Rendo ay may panganib, mas mabuti na hayaan si Xiaohan na subukan. Okay, paprotektahan ko kayo. Hanzi, simulan na natin nang walang pag-aaksaya ng oras. Tumingin si Zhao Hengtian kay Yehan. Sa labas ng villa, ang tatlong masters na sina Zhao Hengtian, Zhou Lai, at Xiaben ay nakaprotekta na sa villa. Ang unang pumasok ay si Sun Bumi. Sa loob ng villa, matapos maghubad si Sun Bumi, kinuha ni Yehan ang Golden Needle, huminga siya ng malalim at sinabi, Senior Sun, nakalusot ka na sa Ren at Do Channels, ngayon gagamitin ko ang acupuncture upang tulungan kang makalusot sa Do Channel, dapat mong maramdaman ng mabuti, at ang iyong inner strength ay susunod sa aking acupuncture route. Huwag magkamali. Huwag kang mag-alala, Xiaohan, gawin mo lang. Mukhang kalmado si Sun Bumiyay.
Kaagad, kinuha ni Yehan ang isang gintong karayom at mabilis na ipinasok ito sa likod ni Sun Bumi. Ang acupuncture method na ginamit ni Yehan ay tinatawag na reversal method. Ayon sa mga tala, sumusunod ito sa direksyon ng daloy ng internal energy ng martial artist sa mga meridian at pabaligtad ito, at ginagamit ang pamamaraan ng pabaligtad upang tulungan ang practitioner na malampasan ang hadlang. Siyempre, ang prosesong ito ay nangangailangan ng pakikipagtulungan ng tumatanggap ng acupuncture upang ang internal energy sa katawan ay dumaloy pabalik. Ang pangalawang meridian ng Rendo ay kabilang sa 8 meridian. Ang unang karayom ni Yehan ay nagsimula mula sa Chong Meridian. Ang Chong Meridian ay isa sa mga 8 meridian. Umaakyat ito sa ulo at bumababa sa paa. Tumakbo ito sa buong katawan at nagiging pangunahing channel ng qi at dugo. Matapos gamitin ni Yehan ang karayom na ito, agad na naramdaman ni Sun Bumi na ang internal energy sa kanyang katawan ay nagsimulang maging hindi matatag, at may tendensya na maging magulo, umaagos, ngunit ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ng pulse, ang pangalawang karayom ni Yehan ay bumagsak sa Daimai, kasunod ng dalawang pangunahing meridian ng Yin Qiao at Yin Wei. Matapos gawin ni Yehan ang lahat ng ito, ang internal energy sa katawan ni Sun Bumi ay nagsimulang magnalit at tumakbo sa paligid. Mayroong pakiramdam ng pagkabagabag na nagpasimula sa mukha ni Sun Bumi na mamula. Matapos na ang mga meridian sa kanyang katawan ay makarayom ni Yehan, ang inner strength sa katawan niya ay labis na nag-ulo at may senyales ng pagkalito. Senior, simulan na natin ngayon, patakbuhin ang inner strength sa iyong katawan, dumaan sa 4 na pangunahing meridian ng Chongmai, Daimai, Yin Cao Maid, at Yin Wei Maid, at pagkatapos ay atakihin ang Dumai. Ang prosesong ito ay magiging napakamasakit, sana ay makayanan mo ito. Pinunasan ni Yehan ang pawis mula sa kanyang noo, sinabi niya kay Sun Bumiyay. Kung nais mong maging master sa realm ng Rendo, mayroong 2 pangunahing kahirapan upang makalusot. Ang una ay ang Renmai, at ang pangalawa ay ang Dumai. Ang antas ng Renmai ay matagal nang naabot, at ngayon ay ang Dumai na lamang ang natitira. Matapos ang huling yugto ng Peiyuan Realm, mayroon talagang isa pang titulo ng realm na tinatawag na Renmai Master, na nangangahulog ang isang master na nakalusot sa Renmai. Ang isa na nakalusot sa Ren Meridian at Du Meridian ng sabay-sabay ay isang master ng Rendus Realm. Nang marinig ang pamamaraan ni Yehan, nagulat si Sun Bumiyay. Ang retrograde internal energy ay tumama sa Governor Meridian. Ang pagpapatakbo ng internal energy sa ganitong paraan ay talagang naglalagay sa panganib. Sino ang maglakas loob na gawin ito? Maaaring sumabog siya at mamatay, ngunit dahil sa kanyang pagtitiwala kay Yehan, ginawa ni Sun Bumiyay ang sinabi at sinimulang patakbuhin ang internal energy sa kanyang katawan sa pabaligtad na direksyon, matinding tumatakbo patungo sa Governor Channel, at ang kanyang Ren Channel ay nabukas na. Sa ngayon, ang Governor Channel na lamang ang natitira. Sa sandaling mabuksan ang Governor Channel, agad siyang papasok sa estado ng gobernador. Sa oras na iyon, ang internal energy sa kanyang katawan ay automatikong magiging tunay na enerhiya, at ang kanyang lakas ay tatalo ng malaki. Ngunit, ang retrograde internal energy ay tumama sa Governor Channel. Ang ganitong sakit ay hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao, kahit na ang mukha ni Sun Bumi ay natatakpan ng malamig na pawis, malinaw na ang retrograde internal energy ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Siyempre, hindi rin nag-aaksaya ng oras si Yehan. Sinimulan niyang ilipat ang spiritual energy sa kanyang katawan upang pumasok sa katawan ni Sun Bumi, na inaayos ang mga meridian na nasira ng retrograde internal energy. Tanging sa ganitong paraan ay maa-alleviate ang sakit ni Sun Bumi, at unti-unti siyang aatake sa Governor Channel, hanggang sa makalusot. Ang pamamaraang ito ay napakamapanganib, ngunit tanging si Yehan lamang ang makakagawa nito. Kahit na ang iba ay natutunan ang pamamaraang ito ng pabaligtad, kung walang spiritual energy upang patuloy na ayusin ang mga nasirang meridian, tiyak na ito ay isang pag-uugali ng paglalagay sa panganib. Mabilis na nagbantay si Yehan, ang aura sa kanyang katawan ay patuloy na naililipat patungo sa katawan ni Sun Bumi. Kung gaano katagal tatagal ang oras na ito ay nakadepende sa katatagan at pagtitiis ni Sun Bumi, maaari lamang siyang maging malupit sa sarili, anuman ang mga kahihinatnan, mayroon siyang pagkakataon na magtagumpay. Lumipas ang oras na ito ng 3 oras. Sa labas ng villa, habang ang mga tao sina Zhao Hengtian at iba pa ay nagbabantay sa kaligtasan ng villa, nag-aalala din sila sa sitwasyon sa loob ng villa. Natatakot sila na mahihirapan silang makatakas sa krisis na kanilang hinaharap. Ngunit ang mga pagsisikap ay nagbunga sa sandaling ito.
Sa pinagsamang pagsisikap ng dalawa, nakalusot si Sun Bumi, matagumpay niyang nabuksan ang Governor Vessel, isang malupit na puwersa ang nagtipon-tipon sa pagitan ng langit at lupa, at nagsimulang pumasok sa katawan ni Sun Bumi, binabago ang internal energy sa kanyang katawan, at nabubuksan ang dalawang channels ng Rendo. Ang kapangyarihan ng pagsasanay ay hindi na internal energy, kundi tunay na enerhiya, na isang mas malakas na puwersa kaysa sa internal energy. Kabanata 214. Naramdaman ang sitwasyon sa loob ng vilya, at sa labas ng vilya, ang mga mukha ni na Zhao Hengtian at ng iba pang tatlo ay lumiwanag. Tagumpay, nakalusot ang matandang apo sa Rendo. Nagulat si Zhou Lai, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isang master ng Rendo ang isinilang sa harapan niya, anong mahiwagang pamamaraan ang ginamit ni Yehan upang gawin ito. Isang himala talaga. Tagumpay, Zhou Lai, ikaw na ang susunod. Huwag hayaang masayang ang pagsisikap ni Hanzi. Ang pagbi-breakthrough sa Rendo ay isang magandang bagay para sa iyo. Sabi ni Zhao Hengtian kay Zhou Lai. Huwag mag-alala, makaka-breakthrough ako sa Rendo kahit na ilagay ko ang aking buhay sa panganib. Ito ay isang bagay na pinapangarap ko. Sabi ni Zhou Lai na may nag-aapoy na mga mata. Lumabas si Yehan mula sa vilya. Sa sandaling ito, si Sun Bumi ay nag-transform ng kanyang internal strength sa vilya, at kakailanganin ito ng ilang oras. Hanzi, kumusta? Ako na ba ang susunod? Nang makita si Yehan na lumabas, ang mga mata ni Zhou Lai ay agad na naging umaasa. Tumango si Yehan at ngumiti, kapatid na Zhou, umaasa akong makakabawi ka ng ligtas. Matapos dalhin si Zhou Lai sa vilya, upang hindi makagambala kay Sun Bumi, nagpalit sila ng lugar, at pagkatapos ay ginamit ni Yehan ang parehong pamamaraan upang tulungan si Zhou Lai na makalusot sa Rendo. Ang prosesong ito ay nagdulot din ng paghihirap kay Zhou Lai, ngunit sa tulong ni Yehan, nagtiyaga pa rin siya at matagumpay na nakalusot sa Dumeridian. Ang pagtulong sa dalawang master na atakihin ang Rendo ay nagpagod kay Yehan at kumonsumo ng maraming aura sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa ganitong resulta, labis na nasisiyahan si Yehan. Dalawang master sa realm ng gobernador ang isinilang, at ang kanilang lakas ay tumaas ng malaki, tiyak na mas malakas kaysa dati. Bukod dito, sa karanasang ito, mas madali nang makakatulong si Yehan sa iba na makalusot sa Rendo sa susunod. Sina Zhao Hengtian, Sun Bumi, at Zhou Lai, tatlong masters sa realm ng Rendo, kung isasama ang maliit na tigre na hindi nakikita ang lalim, magkakaroon sila ng 4, at ang lakas ni Shaben at ang sarili niya ay makakaharap sa mga master na nakalusot sa Rendo. Walang problema sa pagharap sa master ng Pulse. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kailangan mong umasa sa sarili mo upang makalusot sa Rendo. Hindi kita matutulungan. Ang magtagumpay sa sariling pagsisikap ay ang tunay na daan. Naiintindihan mo ba? Nang makita ang nakangiting mukha ni Shaben na umaasa, ngumiti si Yehan at umiling, ang isang tunay na henyo, sa katunayan, ay hari kapag siya ay nakalusot sa dalawang ugat ng Ren at Do, ang ganitong tao ay makakapagpatuloy sa mas mataas na antas ng pagsasanay sa martial arts sa hinaharap. Bukod dito, hindi alam ni Yehan kung anong uri ng lakas ang sinasanay ni Shaben. Upang matulungan siyang makalusot sa Rendo, hindi sigurado si Yehan. Sabi ni Zhao Hengtian, sa tulong ni Lao San at Zhou Lai, dalawang master sa realm ng gobernador, ang mga panganib na hinaharap natin ay magiging mas maliit, ngunit Hanzi, hanggat hindi tayo sapat na malakas, hindi maaaring madalas gamitin ang pamamaraang ito. Ang mga tao ay malalaman na kaya mong tulungan ang mga mandirigma na makalusot sa realm ng Rendo, ito ay magiging isang masamang bagay. Tumango si Yehan. Naiintindihan niya ang mga panganib dito. Sa oras na iyon, magiging parang karne ng monghe si Yehan. Ang mga hindi nakalusot sa Rendo ay nais na sumubok. Kung tutulong si Yehan na makalusot sa kanila, ayos lang, kung hindi. Hanggang sa sumapit ang gabi, ang internal energy sa katawan ni Sun Bumi at Zhou Lai ay ganap ng nagbago sa tunay na enerhiya. Sa puntong ito, sa tabi ni Yehan, opisyal nang isinilang ang dalawang master sa realm ng gobernador. Sa ilalim ng mundo ng silangang China, marami ng mga mata ang nagsimulang magtipon patungong Shanghai City, dahil may balita na ang puting mukha na iskolar ay kumilos na sa tabi ng Zhejiang, nangunguna sa mga master na umalis sa Hall of Blood Hands. Ano ang kanilang layunin? Alam na ng lahat, ngunit nang malaman nilang dinala ng puting mukha na iskolar ang unang general at pangalawang general, lahat sa ilalim ng mundo ng silangang China ay nagulat. Ang unang general at pangalawang general kasama ang pangatlong general ay ang mga haligi ng Zhou Hall, at ang kanilang katayuan ay katumbas ng 4 na Heavenly Kings ng Chanson Society. Sa pagkakataong ito, talagang pinayagan ng puting mukha na iskolar na lumabas sila.
Delikado ito, kahit na may master na tulad ni Zhao Hengtian sa likuran, hindi ito makakatulong. Sa araw na iyon, isang balita ang kumalat sa ilalim ng mundo. Para sa kaligtasan ni Jiang Xiaofeng, hindi pumasok ang puting mukha na scholar sa Shanghai City, kundi pinili na manatili sa Zaiwu City, na katabi ng Shanghai City, at ipinakalat ang balita na si Ye Han ay pupunta sa Jiangdi Park bukas. Ang hakbang ng puting mukha na scholar ay agad na kumalat sa mga tao na nagmamasid sa insidente, at ang ilalim ng mundo sa silangang China ay nagsimulang talakayin ito. Ang puting mukha na scholar ay hindi pumasok sa Shanghai City. Ito ay isang nakatagong kompromiso na tiyak na nakakagulat, ngunit matapos itong pag-isipan ng mabuti, ito ay makatwiran din dahil ang batang lalaki sa Shanghai City ay may bargaining chip sa kanyang mga kamay na nagdudulot ng takot sa mga puting mukha na scholar. Ngunit ang pag-anyaya kay Ye Han sa Jiangdi Park sa Zaiwu City para sa isang pag-uusap marahil ay hindi ganoon kadali, naglakas loob ba si Ye Han na pumunta? Pumunta, o hindi pumunta? Lahat sila ay nag-iisip tungkol sa isyong ito. Hindi imposible na umalis sa Shanghai City at pumunta sa Zaiwu City. Gayunpaman, sa oras na umalis ka sa Shanghai City, kung ang susyutang ay may itim na kamay na kumukuha ng pagkakataon upang pumasok at guluhin ang likuran ni Ye Han, hindi ito maganda. Bukod dito, bukod sa Bloody Hand Hall, may iba pang mga tao sa ilalim ng mundo, at wala sa mga taong ito ang nagpakita pa. Maganda ang hakbang ng puting mukha na scholar, hayaan silang magbago mula sa pasibo patungo sa aktibo. Ang mga ganitong mapanlikhang tao, kung hindi tayo pupunta, tiyak na magiging biro sa ilalim ng mundo ng silangang China. Sabi ni Zhao Hengtian ng kalmado, sinuri ang sitwasyon. Pumunta, o hindi pumunta? Isang mahirap na tanong ang piliin. Hindi inisip ni Ye Han at ng iba na ang puting mukha na scholar ay makabuo ng ganitong diskarte at matrap sila. Sumpa, sira na ito, malinaw na ito ay isang bitag, manatili tayo sa Shanghai City at tingnan kung ano ang magagawa nila. Halos gumaling na ang binti niyang Master Tang, at ang mga nangyari sa nakaraang ilang araw, kahit na ito ay kumalat lamang sa ilalim ng mundo, ngunit ang mga may kaunting kakayahan ay halos lahat ay nakakaalam sa mga alitan sa pagitan ni Ye Han at Sushutang, kaya't siya at si Lin Bomo ay palaging pumupunta sa tabi ni Ye Han. Nanatiling tahimik si Ye Han. Kahit na tama siyang Master Tang, kakabuo lang niya ng pangalan sa ilalim ng mundo. Dapat bang aminin niyang siya ay duwag at magtago sa Shanghai City? Hindi ba't ito ay magiging biro para sa mga tao sa silangang China na makita siya? Ngunit sa oras na iyon, nang nahihirapan si Ye Han at ang iba na gumawa ng desisyon, dumating si Nangang Zexen, at ang matandang lalaki ay sumama sa kanya. Kabanata 215. Matapos malaman ang balita na buhay si Ye Han, laging gustong makita ni Nangang Zexen si Ye Han, ngunit abala si Ye Han sa mga nakaraang araw, kaya hindi nakapunta si Nangang Zexen, ngunit ngayon, ang matandang lalaki sa tabi niya ay kusang loob na pumunta. Zizon? Senior? Bakit kayo narito? Inanyayahan ni Ye Han ang dalawa sa silid. Nagkibit balikat si Nangang Zexen at sinabi, huwag mo akong tanungin, si Lolo Gao ang gustong pumunta. Nakarinig nito, nagulat na tumingin si Ye Han sa tahimik na matandang lalaki. Sa ilalim ng tingin ni Ye Han, mahinang sinabi ng matandang lalaki, may utang ako kay Sito Shenshen, at babayaran ko siya ngayon. Aalagaan kita sa Shanghai City. Hiniling sa akin ni Sito Shenshen na sabihin sa iyo ang mga dapat mong gawin. Mga bagay, maaari mong gawin ito nang walang pag-aalala. Nakarinig nito, naisip ni Ye Han ang mukha ni Sito Shenshen, at nagkaroon ng pag-aalala sa kanyang puso, at sinabi, kung gayon, pasasalamatan ko ang senior. Sa hinaharap, kung mayroon kang anumang gagawin, iutos mo lang sa akin. Tahimik na tumango ang matandang lalaki. Isang henyo na doktor si Ye Han na may napakataas na kasanayan sa medisina. Maaaring magkaroon siya ng problema sa hinaharap. Kinabukasan, umalis si Ye Han at pumunta sa Zaiwu City, ngunit hindi niya sinama sina Zhao Hengtian, Sun Bumi, at Zhou Lai. Ang mga lumang kalaban ni Zhao Hengtian ay pumasok na sa Shanghai City. Kung sasama si Zhao Hengtian, tiyak na pupunta rin ang mga taong ito, at ang pagkikita sa puting mukha na scholar ay magiging mas nakakalito. Sa makatuwid, kinailangan ni Zhao Hengtian na harapin ang mga taong ito sa Shanghai City. Siyempre, upang matiyak na walang mangyayaring aksidente, hiniling ni Ye Han kina Sun Bumi at Zhou Lai na manatili at tulungan siya, at dinala niya si Xia Ben sa Zaiwu City, ngunit siya ay nagtatago sa dilim, siya ay nasa bukas, at may bargaining chip na si Jiang Xiaofeng sa kanyang kamay, na pagpasyahan ni Ye Han na hindi maglakas loob na magkagulo ang puting mukha na scholar.
Tungkol sa mga gustong makipaglaban sa kanya, hanggat walang mga master sa realm ng Rendo, sapat na sila ni Shaben. Siyempre, may isa pang dahilan kung bakit pinanatili ni Yehan sina Zhao Hengtian at ang iba sa Shanghai City. Ang Northwestern Medical King at si Merong Gio, ang dalawang taong ito ay parang dalawang makamandag na ahas sa dilim, maaari nilang kagatin kaanumang oras. Sa pagkakataong ito tungkol sa insidente ng Bloody Hand Hall, binigyan siya ng Northwestern Medical King ng sampal sa mukha. Kailangan niyang bantayan si Yehan. Mayroon ding espada sa tabi ni Merong Gio, na isa rin sa mga dahilan kung bakit natatakot si Yehan. Gayunpaman, dahil sa pagbabantay ng matandang lalaki sa bahay ng Shanghai City, kasama ang walang pinsalang maliit na tigre at ang tatlong masters ng Superintendent's Realm na sina Zhao Hengtian sa labas, maaari itong ituring na hindi matitinag. Ang mga scholar ay nagkita. Sa tanghali, nakarating na si Yehan sa Zaiwo City. Ang Jiangdi Park ay ang pinakasikat na parke sa Zaiwo City. Sa pang-araw-araw, may 10,000 turista na pumupunta rito araw-araw, ngunit ngayon, hindi ito bukas sa publiko. Ang buong parke ay napakatahimik, at walang kahit isang tauhan sa loob. Ngayon, nakasuot si Yehan ng mga casual na damit at mukhang sariwa. Dinala niya ang Longquan Sword at nag-iisa siyang pumasok sa Jiangdi Park. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa parke, ang mga taong palihim na sumusunod sa kanya at sa Zusho Hall sa Jiangdi Park ngayon ay nagpasa ng balita sa mga taong sumusubaybay sa bagay na ito. Nang malaman nilang si Yehan ay nag-iisa at nagdala ng isang espada para sa appointment, ang ilalim ng mundo sa silangang China ay agad na nagkaroon ng sensasyon. Sa harap ng mga puting mukha na scholar at maraming master sa Bloody Hand Hall, naglakas loob na mag-appointment si Yehan ng mag-isa. Kailangan sabihin, siya ay matapang at labis na mayabang. Talaga bang iniisip niya na ang mga masters ng Blood Hand Hall ay mga pandekorasyon lamang? Nang makapasok sa Jiangdi Park, tinawagan ni Yehan ang numero ni Sito Shenshen at nagsabi lamang ng dalawang salita, "Salamat." Narinig ni Sito Shenshen ang bulag na boses na nagmumula sa telepono, at agad siyang nagmura, "Ikaw na hayop, galit na galit ako. I-save mo ang pera sa telepono, magiging imputin baka kung magdagdag ka ng ilang salita. Para sa iyong kagagawan, kailangan kong magmakaawa sa mga tao mula sa Ho Pavilion, sana ay makakapunta ka kapag ikaw ay libre, upang matulungan kang malampasan ang mga kahirapan, at mag-appointment ng mag-isa, ikaw na hayop, maliit mo ang tingin sa ulo ng puting mukha na scholar." Hindi na niya alalahanin ni Yehan kung paano kumukulo ang ilalim ng mundo sa silangang China. Pagkapasok sa Jiangdi Park, nakita na niya mula sa malayo na mayroong isang lalaking nakasuot ng puting casual na damit sa pavilion. Uminom ng tsaa sa loob, ang hitsura ay napaka-nakakaakit. At sa likod ng lalaking ito, may 4 na lalaki at isang babae na nakatayo, isa sa kanila ay isang lalaki at isang babae, na nakakuha ng pinakamaraming atensyon ni Yehan, dahil ang aura ng dalawang taong ito ay pareho sa kay Zhao Hengtian, walang duda, ang dalawang taong ito ay nasa estado ng gobernador. Ang master, ang unang general at ang pangalawang general, ngunit ang pangalawa ay isang babae. Ang pagdating ni Yehan ay nagtuon ng pansin ng lahat sa pavilion sa kanya. Bigla, naramdaman ni Yehan ang nakakatakot na pagnanais na pumatay na bumagsak sa kanya. Tumingin ang puting mukha na scholar kay Yehan, nakangiti siya, ang kanyang ngiti ay magiliw, tulad ng isang scholar na nagbasa ng maraming tula at libro, at wala siyang pag-aasal ng isang opisyal ng militar sa Blood Hand Hall, ngunit ang aso na makakagat ay hindi tumatahol, ang mapanlikhang Yehan ng puting mukha na scholar na ito. Alam na ni Han ang aral. Sa unang pagkakataon, ang Zushutang ay namobilize at nais na pumasok sa Shanghai City na may malaking pagdiriwang upang bigyan ng presyon si Yehan, ngunit pinigilan siya ni Yehan gamit ang isang salita. Bago pa man sila magkita, ang ganitong uri ng paligsahan sa pagitan ng dalawa ay ang unang pagkakataon, natalo ang puting mukha na scholar, ngunit sa pangalawang pagkakataon, mabilis niyang inilipat si Yehan sa unang round, na nagpahirap kay Yehan na gumawa ng desisyon. Kung hindi dahil sa pagdating ng matandang lalaki sa tabi ni Nangong Zixen, kailangan ni Yehan na matakot na hindi siya pupunta rito. Nag-appointment ng mag-isa si Yehan. Bago pa man siya makapasok sa Jiangdi Park, alam na ito ng puting mukha na scholar. Nagulat din siya sa katapangan ni Yehan, ngunit hindi mahalaga, hindi nagbago ang kanyang plano. Tumingin sa puting mukha na scholar sa pavilion, mahina siyang umiti, at kaagad, tumalon ang kanyang katawan, tumatawid sa lawa na parang isang sinag ng liwanag, at ligtas na nakarating sa pavilion, at umupo sa tapat ng puting mukha na scholar, dahil ang puting mukha na scholar ay nakagawa na ng isang tasa ng tsaa at naghihintay na umupo siya.
Magaling ang iyong kasanayan sa mga bagong bituin, ako, si Wuji, ay hindi pa nakakakita ng maraming tao na may katapangan at lakas tulad mo sa buhay na ito. Mangyaring uminom ng tsaa. Ang mga nawawalang matatalik na kaibigan ay nag-uusap. Kinuha ni Yehan ang teacup at inilagay ito sa ilalim ng kanyang ilong upang amuyin ito, masarap na tsaa. Sa kasamaang palad, hindi angkop sa aking panlasa ang tsaang ito. Gustong-gusto ko ang alak. Mayroon bang alak? Kabanata 216. Nakarinig ito, ngumiti ang puting mukha na scholar, upang maging tapat, pagkatapos makita ka, labis akong humanga sa iyo. Kung gusto kong uminom, natural na. Matapos niyang sabihin ito, may nagdala ng isang banga ng alak na hindi ibinebenta sa pamilihan, at ang aroma ng alak ay nakakalasing. Kumuha si Yehan ng isang sabik na hininga, tumingin sa puting mukha na scholar at sinabi, humanga sa akin. Paumanhin, normal ang aking oryentasyon at interesado lamang ako sa mga babae. Hindi ko inasahan na ang makapangyarihang military advisor ay mahilig sa mga lalaki. Isang mahusay na kwento sa silangang China. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga mata ng mga general sa likod ng puting mukha na scholar ay biglang naglabas ng nag-aapoy na aura, at ang kanilang mga mata ay malamig na parang tubig na may pagnanais na pumatay. Hindi nagalit ang puting mukha na scholar, patuloy siyang tumawa at sinabi, ikaw ay isang bihirang talento, ang Huadong ay lugar ng aking Bloodhound Hall. Kung ikaw ay handa at ibibigay ang Young Hall Master, maaari kitang gawing pangalawang tao sa aking Bloodhound Hall. Number 1. Maupo sa pantay na antas sa akin, ano sa tingin mo? Isang napaka-tempting na alok ito. Kung ikaw ay isang ordinaryong tao, malamang na agad kang sumang-ayon at maging number 2 sa Bloody Hand Hall. Ito ay katumbas ng pagiging number 2 sa ilalim ng mundo ng silangang China na may malaking kapangyarihan. Ngunit, tatanggapin ba ni Yehan? Siyempre hindi. Pinatay niya ang ika-10 general, ang ika-9 na general, at ang ika-7 general, at pinabayaan din ang ika-5 general, sinira ang binti ni Jiang Xiaofeng, at ikinulong siya. Ang lahat ng mga bagay na ito ay humahatid sa kanya sa pagiging imposibleng makipagsosyo sa mga tao ng Xushutang. Kung sumang-ayon si Yehan sa walang laman na pangako ng puting mukha na scholar at pinalaya si Jiang Xiaofeng, natatakot akong sa susunod na sandali, ang taong ito na may banayad ng ngiti ay magiging isang gutom na lobo na kumakain ng tao nang hindi nilulunok ang mga buto. Sa tingin mo ba posible ito? Tumingin si Yehan sa puting mukha na scholar at nagngisi, at sinabi, ikaw ay military advisor ng Bloody Hand Hall pagkatapos ng lahat, kaya huwag ipakita ang mga peking trick na ito dahil sa kahihiyan. Ano ang gusto mong pag-usapan ngayon? Halika na, huwag sayangin ang oras. Sayang naman. Pumadyakik ang puting mukha na scholar, tumingin kay Yehan at sinabi, dahil ganyan, hindi ako tao na mahilig mag-aksaya ng oras. Kung palayain mo ang Young Hall Master, maaari kong pangako sa iyo na hindi ka hahanapin ng Bloodhound Hall. Ang problema, kung hindi, alam mo na kung anong mga kahihinatnan ang iyong haharapin. Nakarinig nito, ibinaba ni Yehan ang baso ng alak sa kanyang kamay, at biglang naging walang malasakit ang kanyang mga mata. Kung palalayain si Jiang Xiaofeng, sa tingin mo mayroon pa akong paraan upang makaligtas. Huwag pag-usapan ang aking reputasyon, hindi ka karapat-dapat na pag-usapan ang mga salitang ito. Ngayon, ang tanging magagawa mo ay umalis ng maayos. Bago ko palayain si Jiang Xiaofeng, mas mabuting huwag kang pumasok sa Shanghai City upang guluhin ako, kung hindi, ang iyong Young Hall Master ay talagang mapupunta sa Huangpu River para ipcorn isda. Matapang. Sa pagkarinig sa mga salita ni Yehan, si Zhu Wen, ang ika-4 na general, ay may pagnanais na pumatay sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo ng karne sa kanyang kamay, at maaaring umatake kay Yehan anumang oras. Maaaring mahulog ang kanyang noo. Ang mga mukha ng iba pang 4 na general ay puno rin ng pagnanais na pumatay. Ang mga naglakas loob na magbanta sa kanila sa harap nila at baliwalain ang Xushutang ay tiyak na nagkasala. Kung hindi dahil sa hawak pa ni Yehan si Jiang Xiaofeng bilang isang bargaining chip, patay na siya ngayon. Pinasabog na siya ni Yehan upang maipahayag ang galit. Batang lalaki, pinapayuhan kita na pag-isipang mabuti at bawiin ang sinabi mo kanina. Huwag mong isipin na wala kaming magagawa sa iyo dahil hawak mo ang bargaining chip ng Young Master. Tumingin ang puting mukha na scholar kay Yehan na may malamig na tingin, pagkatapos ang boses ay unti-unting naging mas malamig. Ngumiti si Yehan, may nakakatakot na lamig na dumadaloy sa kanyang mga ngipin, at sinabi, hindi ko na kailangan pang pag-isipan ang sinabi mo, dahil nag-aaksaya ka lamang ng hangin at sinusubukang supilan ako gamit ang mga kamay ng dugo. Mali ang ginamit mong pamamaraan.
Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa appointment ngayon ay upang sabihin sa iyo, manatili ka sa Zhejiang ng maayos sa hinaharap at huwag magulo, maliban kung ayaw mong mabuhay si Jiang Xiaofeng. Tungkol sa kung kailan ko siya palalayain, nakadepende ito sa aking mood at sa iyong pagganap. Nakarinig ito, nagalit ang lahat sa Bloody Hand Hall, at puno ng napakalamig na liwanag ang mukha ng puting mukha na iskolar, at nakatagpo ang kanyang mga mata kay Yehan, at biglang lumabas ang kanyang talas, mukhang gusto mong labanan ang aking Bloody Hand Hall. Ngayon, kung mahuli kita, ano sa tingin mo ang mangyayari? Ngumiti si Yehan at tumayo, tumingin mula sa itaas kay puting mukha na iskolar, maaari mong subukan, ngunit hayaan mo akong paalalahanan ka muna, basta't naglakas loob ka, makakatanggap ka ng balita tungkol sa pagkamatay ni Jiang Xiaofeng sa susunod na sandali. Naglakas loob ka, bakit hindi ko magawa? Dumaklot ng masama si Yehan. Tumingin sa eksena kung saan nagtutunggali ang dalawa, ang buong pavilion ay napalibutan ng masasamang espiritu. Sa sandaling nagbigay ng utos ang puting military commander, mahuhuli nila si Yehan sa ilang laban at pupunta sa Shanghai City upang ipagpalit para kay Jiang Xiaofeng. Ngunit sa pagsasalungat na ito, tumawa ang puting military master, ngunit ang tawag na iyon ay may kaunting lamig at nakakatakot. Kasabay nito, tumingin ang puting military master kay Yehan, at ang kanyang mukha ay naging medyo malupit. Sa pagkakaroon ng Young Hall Master bilang bargaining chip, talagang hindi maglakas loob ang aking Bloody Hand Hall na hawakan ka, at maaari lamang tayong kontrolin mo, ngunit, batang lalaki, masyado kang matapang, sa tingin mo ang iyong kalaban ay ang aking Bloody Hand Hall lamang. Nakangiti ang puting iskolar at sinabi, mabilis ang paglalakad kapag marami kang kaibigan, ngunit mahirap ang maglakad kapag marami kang kaaway. Ngayon, nagpunta ka sa appointment ng mag-isa, mukhang alam mo na ang ilang bagay. Sa sandaling ito, natatakot akong si Zhao Hengtian sa Shanghai City ay nasa ilalim ng maraming presyon. Mga pusa at aso lang ang mga ito, kaya hindi ko kailangang mag-alala sa hukbo. Ngumiti si Yehan. Kung hindi pa nakalusot sina Sun Bumi at Zhou, talagang nasa ilalim ng maraming presyon si Zhao Hengtian, ngunit hindi kailanman maisip ng puting mukha na iskolar na mayroon si Yehan. Bukod kay Zhao Hengtian, ang master ng Rendu's Realm, mayroon pang dalawang iba pang masters ng Rendu's Realm na bagong promoted. Tatlong master sa realm ng gobernador ay sapat na upang harapin ang mga gustong guluhin si Zhao Hengtian. Tungkol sa mga gustong guluhin si Yehan, lumabas na sila sa sandaling ito. Sa paligid ng pavilion, unti-unting lumitaw ang 6 na figure. Ang ilan sa mga taong ito ay matatanda, at ang ilan ay nasa gitnang edad. Alam na ang mga taong ito ay tiyak na ang mga tinawag ng mapanlikhang Northwestern Medical King upang harapin siya. Mukhang kahit na hindi umatake ang aking Bloody Hand Hall, maraming tao ang gustong pumatay sa iyo. Talagang gusto kong malaman kung paano ka makakalampas sa susunod na antas ng mag-isa. Tumingin ang puting military master sa 6 na figure, ngumiti siya ng bahagya. Makikita mo. Tumingin si Yehan sa 6 na figure na lumitaw, at pagkatapos ay sinabi niya sa puting military commander, kahit na ikaw ay napakamaabilidad, may mga pagkakataon kang magkamali. Matapos ang lahat, umalis na si Yehan sa pavilion, at sa sandaling umalis, ang Longquan sword sa kamay ni Yehan ay non-set na, parang isang kidlat na lumitaw sa ilalim ng asul na kalangitan at maliwanag na liwanag, ang malamig na liwanag ay nakakaakit at nakasisilaw, nakita ito, ang 6 na figure ay sabay-sabay na tumakbo patungo kay Yehan. Kahit na ang 6 na masters ng Renmai ay hindi makakapatay sa kanya, sapat na ito upang labanan siya ng ilang oras. Sa pagkakataong ito, talagang nais kong pasalamatan ang mapanlikhang matandang Ginoo, ang Northwestern Medical King. Kung hindi siya nakialam, ang taong ito ay hindi magiging matigas. Wala akong magagawa sa kanya. Umupo ang puting mukha na iskolar sa pavilion habang pinapanood ang laban na may nakangising mukha, pagkatapos ay tumingin siya sa unang general at pangalawang general at sinabi, pumunta sa Shanghai City ng mabilis, narinig kong may dalang babae ang taong ito, basta't mahuli mo ang mga babae niya, hindi ka matatakot na hindi niya ibigay ang Young Hall Master. Nakarinig ito, tumango ang unang general at pangalawang general at umalis mula sa pavilion. Ito ang kanilang plano mula sa simula. Para sa kaligtasan ni Jiang Xiaofeng, hindi nila pakikialaman si Yehan, ngunit sa sandaling may lumitaw na humahadlang kay Yehan, oras na para kumilos sila. Kabanata 217. Ngunit, sa oras na lumabas ang unang general at ang pangalawang general mula sa pavilion, mula sa wala, isang fishing rod ang lumipad, kasing bilis ng kidlat na may nakakagulat na lakas. Sa harap ng biglaang atake na ito, nanlamig ang mga mata ng unang general at pangalawang general,
at sabay silang umatras pabalik sa pavilion, tinitingnan ang isang lugar na may walang hangganang pagnanais na pumatay sa kanilang mga mata. Kung saan sila tumingin, nakita nilang sa isang bangka, may isang matandang lalaki na nakasuot ng salakot na bumabagtas patungo sa bangka, at ang fishing rod ay bumalik sa kanyang kamay, at tahimik siyang nangingisda sa bangka. Nakita ito, sabay-sabay na tumakbo ang unang general at ang pangalawang general patungo sa matanda, isang nakakatakot na aura ang sumabog sa kanilang mga katawan, at isang nakakatakot na atake ang bumagsak, na naglalayong gupitin ang matanda at ang wooden boat sa mga piraso. Ngunit, sa harap ng sabay na pag-atake ng dalawa, hindi man lang tumayo ang matanda, at sa isang pag-sweep ng fishing rod sa kanyang kamay, ang atake ay tila walang kahirap-hirap, ngunit pinilit ang parehong unang general at pangalawang general na umatras. Kumunat ang noo ng puting mukha na military advisor sa pavilion. Tumingin siya sa matanda at sinabi, "Sino ka? Bakit ka nakikipaglaban sa aking bloody handhold?" Nakarinig ng mga salita ng puting mukha na military advisor, sumagot ang matanda sa maling tanong at sinabi, "Sa ngayon, kakaunti na lang ang mga mahuhusay na kabataan, hindi masama ang isa na ito, mula nang dumating ang mga kaibigan mula sa Blood Hand Hall, bakit hindi mo ako samahan upang panoorin ang laban na ito bago umalis?" Naging malamig ang mga mata ng puting mukha na military advisor. Talagang gusto ng matanda na panatilihin silang narito upang panoorin ang laban sa pagitan ni Yehan at ng 6 na masters. Paano ito maaring mangyari? May iba pa siyang mga plano. Kung hindi ako papayag. Tumugon ng malamig ang puting military advisor. "Hey! Matanda na ako. Sinasabi mo bang ang mga kaibigan mula sa Bloody Hand Hall ay hindi kahit papayag sa munting kahilingang ito, kaya kailangan pa akong pilitin?" Isang mahabang sigaw ang lumabas mula sa bibig ng matanda. Agad na lumabas ang kanyang hininga, ito ay kasing nakakatakot ng isang salot. Naramdaman ng nakagugulat na aura na ito, agad na tumayo ang ilang mga general ng Bloody Hand Hall sa harap ng puting mukha na military advisor. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa matanda ng may paggalang. Ang terror ng matandang ito ay maaaring umabot sa antas ng Hallmaster. Ang mga nakatago na masters ng Bloodfiend Group ay lumabas din, at lahat sila ay humaharap sa matanda. Ngunit, nararamdaman ng nakakatakot na aura ng matandang ito, hindi naglakas loob ang mga masters ng Blood Hand Hall na kumilos. Sa oras na sila ay kumilos, sa nakakatakot na lakas ng matanda, makakaya ba talaga nilang pigilin siya? Sa laban, si Yehan ay nakipaglaban sa 1 laban sa 6, at lahat ng 6 ay mga masters na nakalusot na sa Ren Meridian, at ang kanilang lakas ay hindi pangkaraniwan. Makikita na upang harapin si Yehan, ang Northwestern Medical King ay tiyak na gumawa ng sapat na paghahanda, ngunit siya ay matalino. Kapag ang isang tao tulad ng puting mukha na scholar ay palaging palpak sa pagkalkula, magtatagumpay ba ang mapanlikhang Northwestern Medical King? Si Cao Chong, isang master sa Tiger List, na nakalusot sa Renmai, ay hindi kalaban ni Yehan sa isang suntok. Ang mga taong ito na hindi nakapasok sa Tiger List ay magiging mga kalaban ba ni Yehan? Siyempre, kung ang nakaraang Yehan ay hinarap ang lineup na ito ngayon, tiyak na mamamatay siya, ngunit iba na ngayon, at hindi nag-iisa si Yehan sa pagpunta rito. Umiiyak. Sa isang umuwing sigaw, lumitaw si Shaben na nagtatago sa dilim. Ang kanyang katawan ay parang isang Tyrannosaurus, isang humanoid machine, at sumugod siya sa bilog ng laban na parang nagngangalit. Sa kanyang kamay ay isang mabigat na kutsilyo. Ang Crescent Moon Knife ni Faye, ngunit pagkatapos mamatay si Gon Faye, ibinigay ito ni Yehan kay Shaben. Sa kanyang lakas, ito na ang tamang gamit sa Crescent Moon Knife. Inulos ni Silly Ben ang kanyang kutsilyo, at ang 6 na masters na humaharap kay Yehan ay napahinto, at sabay-sabay silang umatras. Ang nakakatakot na kutsilyo ay bumagsak sa lupa, at sa loob ng 5 metro ng lupa, napunit ang lupa. Nakita ang paglitaw ni Shaben, nag-freeze ang mga mata ng puting mukha na scholar. Hindi nag-iisa si Yehan. Sa dilim, nagayos siya ng isang master. Sa pag-iisip na ito, kumunat ang noo ng puting mukha na scholar at humajejek sa kanyang puso. Dahil si Yehan ay napakamaingat, natatakot siyang handa na rin sa Shanghai City. Alam pa niyang masyadong kaunti ang nalalaman tungkol kay Yehan. Mula nang tumayo ang nakakatakot na matandang ito para sa kanya, hindi ba mayroon pang ibang makapangyarihang tao sa likod ni Yehan sa Shanghai City na tatayo para sa kanya? Sa puntong ito, tama ang hinala ng puting mukha na scholar. Kasabay nito, ang paglitaw ni Shaben ay nagbigay alam sa puting mukha na scholar na hindi niya pinahalagahan ang batang ito. Nagpunta siya sa appointment ng mag-isa, na tila walang pakialam, ngunit sa katotohanan, sa lihim, nakapag-ayos na siya ng lahat. Ang plano ng puting mukha na scholar ay lumihis mula sa kanyang mga inaasahan.
Ang paglitaw ng nakakatakot na matandang ito ay hindi pinapayagan ang puting mukha na military advisor na kumilos ng walang pag-iisip, ngunit dahil si Ye Han sa Shanghai City ay handa na, alam ng puting mukha na kahit na magpadala siya ng mga tao sa Shanghai City sa sandaling ito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang, kaya't ang lahat sa susyutang ay tahimik na nanood ng laban sa pavilion. Sa 6 na Masters na nakabukas na ang mga ugat ng Ren, si Ye Han ay nakipaglaban sa 3 ng mag-isa, at si Silly Ben ay nakipaglaban sa 3 ng mag-isa. Sa laban na iyon, ang Long Quan Sword ni Ye Han ay parang isang matalim na sandata ng magic weapon. Ang sword energy sa paligid niya ay puno ng sword energy. Sa tuwing nahahawakan siya ng kanyang espada, magkakaroon ng mga nakakatakot na sugat. Kahit na ang lakas ni Ye Han ay nasa huling yugto ng Cultivation Realm, ang kanyang kakayahang makipaglaban ay hindi maihahambing sa realm, at ang pagkakaroon ng Long Quan Sword ay lubos na nagpalakas ng kanyang kakayahang makipaglaban. Kaya't hindi siya natalo sa kahit anong paraan laban sa 3 masters na nakabukas na ang mga ugat ng Ren. Boy, subukan mo ang needle ng matandang babae. Sa sandaling ito, isang matandang babae ang lumitaw sa harap ni Ye Han na parang multo, at naglabas ng isang itim na knuckle-alasong karayom na may matinding lason. Talagang mapanlikha ang matandang babae, ang karayom na ito ay talagang tumama sa lifeblood ni Ye Han. Kung siya ay tinamaan ng knuckle-alasong karayom na ito, kahit na hindi siya mamamatay, hindi na siya magiging tao muli. Ang pinakanakalalasong puso ng isang babae, hayaan kitang ibalik sa kanluran. Pinilit ni Ye Han na ibalik ang iba pang 2 masters gamit ang espada, at inikot ang Long Quan Sword upang harangan ang knuckle-alasong karayom. Agad na, sa isang paggalaw ng kanyang katawan, patuloy na lumitaw ang figure ni Ye Han sa paligid ng walang hangin, na nagdudulot sa matandang babae na manginig. Hindi niya maipakilala kung aling isa ang tunay na katawan ni Ye Han, ito ay isang napakamakapangyarihang pamamaraan ng paggalaw. Wudang, Tiyun Zhang. Ang mga mata ng matanda sa ilalim ng salakot ay kumikislap habang pinapanood ang galaw ni Ye Han. Tama iyon, ang pamamaraan ng paggalaw na ginamit ni Ye Han ay tiyak na Wudang Chunzong. Sa Lingquang Cave, iniwan ni Zhang Sanfeng ang 2 set ng sword techniques, isang leg technique at isang body technique. Sa walang hanggan, ang mga figure ay patuloy na kumikilos, at bago pa man nagkaroon ng pagkakataon ang matandang babae na makilala kung aling isa si Ye Han, isang nakakagulat na liwanag ng espada ang biglang bumagsak patungo sa kanya, at ang walang kapantay na sword energy ay bumagsak sa kanyang katawan. Ang masamang matandang babae ay agad na pinatay ni Ye Han sa isang suntok. Nakita ni Ye Han na pinatay ang matandang babae sa isang suntok, nagulat ang iba pang 2. Matapos magtinginan, sabay silang tumakbo patungo kay Ye Han. Kung hindi niya papatayin si Ye Han ang papatay sa kanila. Kabanata 218. Inutusan ka ng Northwestern Medicine King na patayin ako. Ngayon, unang papatayin kita, at pagkatapos ay papatayin siya. Labis na walang malasakit ang ekspresyon ni Ye Han. Tumingin siya sa 2 taong sabay na sumugod. Para siyang nakakita ng kabayo na nahuhulog mula sa langit. Yin at Yang Liang Yi Swordsmanship. Ang nakakatakot na sword energy ay humampas ng masigla, tulad ng isang malakas na hangin na humahampas sa mga nalalaglag na dahon. Nakita ng 2 na nagulat, at nagmadali silang gumamit ng kanilang mga kasanayan upang harangan ang nakakatakot na espada ni Ye Han. Ngunit sa susunod na sandali, dumating din ang isa pang espada ni Ye Han. Great Free Swordsmanship. Napakabilis ng sword na ito, kakasimula pa lang ng 2 na ayusin ang kanilang mga katawan, narito na ang espada sa kanilang harapan. Ang malaya at walang kapantay na swordsmanship ay nagdala ng isang nakakatakot na lakas, na nagdulot sa kanila na agad na tumama ng malubha. Samantalahin ang iyong karamdaman upang patayin ka, ito ang karaniwang estilo ni Ye Han sa laban, kaya't walang awa siyang nanindigan, at ang nakakatakot na Long Quan Sword ay muling nag-ani ng 2 buhay. Ang 3 masters na nakabukas na ang mga ugat, kapag pinagsama, ay hindi pa rin kayang lumaban kay Ye Han. Nang matapos ang laban sa panig ni Ye Han, ang panig ni Xia Ben ay natapos na ng maaga. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay parang isang tigre, puno ng labis na lakas. Boom kill. Ang 6 na masters na nakabukas na ang mga ugat ng Ren ay lahat bumagsak sa loob ng 10 minuto. Nang tumingin sa 2 kabataan na magkasama, unti-unting kumunat ang mga mata ng puting mukha na scholar. Ang potensyal ng 2 kabataang ito ay nakakatakot, ang pagiging kalaban ng Bloody Handhole ay magdudulot ng seryosong problema sa hinaharap. Military Division. Tumingin ang unang general at pangalawang general sa puting mukha na military advisor na may pagnanais na pumatay sa kanilang mga mata. Hindi maaaring manatili si Ye Han at Xia Ben.
Tumingin ang puting military advisor sa matandang lalaki na nakaupo sa wooden boat na parang isang bundok. Umiling siya, hindi pa ito ang tamang panahon upang kumilos. Sa presensya ng matandang ito, hindi lamang kung maaari nilang patayin si Yehan at Shaben, kundi pati na rin ang mga tao ng susyutang ay dapat mamatay. Apat sa nangungunang 10 general ang nawalan na, kaya't hindi na maaaring mayroong karagdagang pagkawala. Umalis tayo pabalik sa Zhejiang. Tumayo ang puting military commander at umalis ng walang panghihinayang na parang normal na bagay ang bumalik sa Zhejiang sa ganitong paraan. Ang unang general at pangalawang general ay nagbigay kay Yehan ng malamig na tingin. Kahit na sila ay ayaw, wala silang nagawa kundi umalis. Bagaman wala silang nawalang anuman sa labanan kay Yehan, ito ay isang kahihiyan. Ang Hall of Bloody Hands, na kilala sa silangang China, ay dumating sa mga masters, ngunit napilitang umatras ng ayaw. Ang magulong ilalim ng mundo sa silangang China ay alam na alam ng lahat. Harapin ang batang iyon, sa huli, wala silang nagawa. Ito ay parang isang palabas na may malakas na kulog ngunit kaunti ang ulan. Maaari mong isipin na sa oras na kumalat ang balitang ito, ang reputasyon ng susyutang sa silangang China ay babagsak, at maaari pa itong maging katatawanan ng iba sa kanilang mga pag-uusap pagkatapos ng hapunan. Lahat ay nagalit. Umalis ang master ng susyutang, tumingin si Yehan sa matandang lalaki sa bangka, at may paggalang na sinabi, "Senyor, bakit mo ako tinutulungan?" Sa laban kanina, nakita ni Yehan ng kanyang sariling mga mata na ang matanda ay nagpauntog sa unang general at pangalawang general gamit ang isang fishing rod, kaya't ang ibang mga masters ng Bloody Handhole ay hindi naglakas loob na kumilos, na hindi pa niya nakita dati. Kung magkakaroon ka ng oras upang pumunta sa Yanjing, malalaman mo. Ngayon na tapos na ang mga bagay dito, kailangan ko na ring umalis. Matapos sabihin ng matanda ang mga salitang ito, pinatakbo niya ang bangka at umalis sa lawa. Yanjing. Tumingin si Yehan sa likod ng matanda, parang may utang na loob siya kay Sito Shenshen. Tanga, umuwi tayo sa Shanghai City. Ang ilan sa mga tao ay naghihintay pa rin sa atin upang bumalik at ayusin ang mga bagay. Sa pag-iisip sa Northwestern Medicine King, naging sobrang malamig ang mukha ni Yehan. Ang masamang tao ay dapat magbayad ng halaga. Gayunpaman, matapos umalis sina Yehan at ang iba, ang nangyari sa Jiangdi Park ay mabilis na kumalat sa ilalim ng mundo ng silangang China. Nang malaman na ang puting mukha na military master ay bumalik sa Zhejiang kasama ang mga masters ng susyutang, ang buong ilalim ng mundo sa silangang China ay naging masigla. Kahit na marami ang hindi alam ang dahilan, alam lamang nilang may lumitaw na isang matanda, ngunit ang puting mukha na military master ay umalis, hindi inabala si Yehan kahit kaunti, na nakakagulat. Maaaring ang matanda ang dahilan kung bakit hindi naglakas loob ang puting mukha na military advisor na kumilos kay Yehan. Siyempre, ano man ang dahilan, si Yehan ay naging sikat sa ilalim ng mundo ng silangang China, at ang laban sa pagitan ni Yehan at Shaben sa Jiangdi Park ay sabay-sabay na kumalat. Ang batang lalaki sa Shanghai City ay hindi lamang napakahusay sa medisina, kundi pati na rin napakalakas. Nakipaglaban siya sa 3 masters na nakabukas na ang mga ugat na nag-isa, at pinatay ang mga ito. Mukhang may bagong henyo na lilito sa ilalim ng mundo. Ayon sa balita, si Yehan ay nasa huling yugto lamang ng cultivation realm, ngunit kaya niyang patayin ang 3 masters na nakabukas na ang mga ugat. Ang ganitong lakas, hindi mo mahahanap ang maraming tao sa ganitong edad sa ilalim ng mundo. Sinasabing ang mga taong ito ay tinawag ng matandang Northwestern Medicine King. Mukhang natalo siya kay Yehan sa mga kasanayan sa medisina. Labis na nagalit ang matandang Northwestern Medicine King. Talagang mapanlikha ang trick ng Northwestern Medicine King, ngunit hindi ito nagtagumpay. Lahat ng mga taong tinawag niya ay nawala ng buhay. Hindi nakakagulat na naglakas loob si Yehan na tawagan ng Bloody Handhole at ikinulong ang young master ng Bloody Handhole, hindi lamang dahil mayroon siyang Zhao Hengtian bilang isang eksperto sa likuran niya, kundi pati na rin dahil sa kanyang sarili. Natatakot akong sa loob ng ilang taon, sa kanyang kakayahan, makakapunta siya sa paaralan. Sa oras na iyon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Bloody Handhole. Kung hindi siya mamamatay, talagang may posibilidad na mangyari iyon, ngunit maraming mga may kakayahan sa paligid ni Yehan. Kung hindi dahil sa malaking ingay ng puting mukha na military master, walang makakaalam tungkol dito. Bukod kay Zhao Hengtian, isang master ng Rendo Realm, mayroon ding 2 masters ng Rendo Realm na sumusuporta sa kanya. Bukod dito, ang malaking kabataan na lumitaw sa Jiangdi Park kasama siya ay hindi dapat maliitin. Kabanata 219. Hindi lamang iyan, narinig ko rin na ang Killer Mythical Sword ay lumabas ngayon.
Pumunta ako sa villa kung saan nakatira si Yehan, ngunit tila walang nangyari. Natatakot akong may mga lihim na hindi natin alam. Sa anumang kaso, ang batang ito na nagngangalang Yehan ay napaka-misteryoso. Siya ay may kasama na 3 master sa realm ng governors, ngunit sa lihim, walang nakakaalam kung mayroon pang ibang tao sa paligid niya na sumusuporta sa kanya. Natatakot akong kailangang maging maingat ng puting mukha na scholar kapag nalaman niya ito. Ang nangyari sa Jiangdi Park ay lihim na kumakalat. Sa kasalukuyan, maraming tao ang nag-uusap tungkol kay Yehan at Sushutang. Ang batang ito na unang lumitaw sa ilalim ng mundo ay maaaring sabihin na siya ay nasa sentro ng atensyon. Nakipagbanggaan siya sa higanteng Sushutang. Hindi siya nasaktan, at sa pagkakataong ito, sapat na ito upang gawing sikat siya sa silangang China. Sa daan pauwi, nakipag-ugnayan si Yehan sa mga tao sa Shanghai City, at matapos malaman na sina Zhao Hengtian at ang iba ay nakipaglaban sa kanilang kalaban ng buo, huminga si Yehan ng maluwag, at pagkatapos ay tumawag siya sa bahay. Ngunit matapos malaman na lumabas ang espada, biglang naging malamig ang mga mata ni Yehan. Merong Gio, kailangan mo bang pilitin akong patayin ka? Labis na malamig ang mga mata ni Yehan. Kahit na siya ay pumunta sa villa kasama ang espada at ang matandang lalaki sa tabi ni Nangang Zexen, wala siyang ginawa, ngunit kung ano ang gagawin ng War Knife sa araw na ito kung wala ang matandang iyon. Patayin ang lahat ng tao sa villa. O gamitin sila upang banta siya. Ling Zhao, tulungan mo akong alamin kung naroon pa rin si Merong Gio at ang Northwestern Medicine King sa Shanghai City. Tumawag si Yehan kay Yan Ling Zhao. Nakarinig ito, sinabi ni Yan Ling Zhao, alam kong tatanungin mo ako, wala nang kailangan pang suriin, nasa isang pribadong villa sila sa Mingshan, anong masama? Yehan, talagang pipiliin mo bang atakihin si Merong Gio? Hindi alam ni Yan Ling Zhao ang tungkol sa ilalim ng mundo, at hindi niya alam, ngunit alam niya kung gaano kalakas ang impluensya ng pamilya Merong sa Timog. Si Merong Gio ay isang miyembro ng pamilya Merong. Kung hahawakan siya ni Yehan, ang mga kahihinatnan ay mas masahol pa kaysa sa pag-aresto kay Jiang Xiaofeng. Huwag mag-alala, magiging maingat ako. Matapos isara ang telepono, nagmaneho si Yehan ng diretso patungong Shanghai City. Siyempre, ipinaalam din niya kina Zhao Hengtian at ang iba. Ngayon na siya ay bumalik, dapat din siyang makipag-ayos kay Northwestern Medicine King at Merong Gio. Sa Mingshan, napakaganda ng hangin. Sa tuktok ng bundok na ito, may ilang mga pribadong villa. Matapos malaman ang lokasyon ni Merong Gio at ang iba, hindi na bumalik si Yehan sa bahay, at nagmaneho na diretso dito. Sa harap ng gate ng isang villa, mula sa malayo, nakita na ni Yehan na si Zandao ay nakatayo sa gate na parang isang Diyos ng digmaan. Siyempre, siya ay naghihintay para sa isang tao, si Yehan at ang iba. Matapos patayin ang makina at bumaba sa sasakyan, sinundan ni Yehan sina Zhao Hengtian at ang 3 masters sa realm ng governors, kasama ang kanyang sarili at si Shaben. Sa araw na ito, hindi magiging mahirap na patayin si Zandao. Ano, Zandao? Nandito ka para mamatay sa iyong sarili. Tumingin si Yehan kay Zandao na humaharang sa daan, at dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada. Tumingin si Zandao kay Yehan, kumunot ang kanyang noo, at sinabi, Yehan, pinapayuhan kitang huwag magulo. Wala akong ginambala sa mga tao sa villa mo, kaya't huwag mong galawin ang mga tao sa villa sa likod ko. Ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa paghawak mo kay Jiang Xiaofeng. Hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Ngumiti si Yehan, naka-offend ako sa Sushutang, sa tingin mo ba natatakot akong maka-offend pa ng isang Merong family? Pagmamalaki, sa tingin mo ba talagang nakakalakas ka dahil naitaboy mo ang puting mukha na scholar? Sa sandaling ito, 2 figure ang lumitaw sa bubong ng villa, sina Merong Gio at Shen Tianao na nakasuot ng casual na damit. Nang makita ang 2 tao na lumitaw, ang mga mata ni Yehan ay umagos ng pagnanais na pumatay, at sa isang galaw ng kanyang katawan, siya ay bumangga ng diretso sa bubong ng villa. Nakita ito, isang pagnanais na pumatay ang kumislap sa mga mata ni Zandao, at siya ay sumugod kay Yehan. Pigilin siya. Ang 3 tao ni Zhao Hengtian ay umalis sa sandaling ito, sabay-sabay na tumakbo patungo kay Zandao, at 3 masters ng Rendo Realm ang sabay na naipadala. Maging ang killer myth ni Zandao ay na-intercept, ang 4 ay nagkatagpo sa mid-air, 10 galaw ang naipaglaban na sa isang segundo, at pagkatapos ay napilitang umatras ang espada. Sa oras na iyon, si Yehan at si Shaben ay nakarating na sa bubong ng villa, nakatayo sa tabi ni Merong Gio. Nang makita si Yehan na lumitaw, nagulat si Merong Gio. Talaga bang naglakas loob ang tanga na ito na atakihin siya?
Sa isang swish, ang Longquan sword sa kamay ni Yehan ay nakalagay na sa leeg ni Merong Gio. Nararamdaman ang lamig na nagmumula sa Longquan sword, nakaramdam si Merong Gio ng ginaw sa kanyang puso at naging sobrang pangit ang kanyang mukha. Naglakas loob si Yehan na ituro ang espada sa kanya, sawi. Yehan, itigil mo. Ang malalim na boses ni Zandao ay narinig, at ang iba ay lumabas na sa bubong, at sumunod na dumating sina Zhao Hengtian at ang iba pang tatlo. Tumingin si Yehan kay Zandao na may mga mata na nakakunot, at sinabi, Zandao, hindi mo ako maaatasan. Kung gusto mong huwag akong magulo, maaari, ibigay ang Wang Jiushan at ang matandang bastardo na iyon, kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung paano ko kayang galawin ang pamilya Merong. Habang sinasabi ito, ang Longquan sword ni Yehan ay nakaguhit na ng isang sugat sa leeg ni Merong Gio. Nang makita ito, nanginginig si Shen Tianao, na nakatayo sa tabi. Talaga bang naglakas loob ang tanga na ito na tumira, baliw? Siya ay baliw. Si Merong Gio ay nagulat din, ang kanyang mukha ay madilim at hindi tiyak, hindi siya naglakas loob na magsalita, huwag tignan ang kanyang pagiging mayabang at mapanlikha, ngunit iyon ay dahil walang naglakas loob na magbanta sa kanyang buhay. Kapag may nagbanta sa kanyang buhay, siya ay labis na naguguluhan. Natatakot akong ang kasalukuyang Yehan ay isang baliw sa kanyang mga mata, isang baliw na walang pakialam sa mga kahihinatnan. Naging malamig ang mga mata ni Zandao, tiningnan niya si Yehan at sinabi, umalis na si Wang Jiushan bago ka dumating, kung hindi mo ako paniniwalaan, maaari kang pumunta sa villa at tingnan. Umalis. Ngumiti si Yehan, malamang na tumakas na ang bastardo. Sa katunayan, nakita na ni Yehan ang sitwasyon sa villa kanina, at talagang walang anino ni Wang Jiushan sa loob na nagpapatunay na tumakas na si Wang Jiushan bago siya dumating. Ngayon maaari mo nang pakawalan si Jiu Xiao. Tumingin si Zandao kay Yehan na may nakakatakot na lamig sa kanyang boses. Kabanata 220. Palalayain siya. Ngumiti si Yehan. Tumingin siya sa takot at malabong mukha ni Merong Gio, at sinabi na may bahagyang ngiti, hindi ba masyadong mura para sa iyo kung basta-basta mo siyang palalayain? Kung gayon, ano ang gusto mo? Tanong ni Merong Gio na may malamig na mukha. Isang baliw si Yehan, at ngayon ay sa wakas ay nakita na ni Merong Gio ito. Bago dumating si Yehan dito, hindi niya naisip na maglakas loob si Yehan na hawakan siya. Matapos marinig na nanalo si Yehan sa Jiangdi Park, tumakas siya sa takot dahil inaasahan niyang hindi maglalakas loob si Yehan na hawakan siya. Ngunit, ang kasalukuyang sitwasyon ay lumihis mula sa inaasahan ni Merong Gio. Malinaw na ipinahayag ni Yehan na nais siyang hawakan at hindi siya nagmamalasakit sa kanyang pagkakakilanlan. Ano ang gusto ko? Talaga bang gusto mong malaman? Ngumiti si Yehan, kung ayaw mong galawin ko ang iyong buhay, maaari, umalis ka na sa Shanghai City kaagad. Mula ngayon, ang Shanghai City ay aking teritoryo, Yehan. Kung hindi ka aalis, sa halip, ipapasa kita upang maging kasama ni Jiang Xiaofeng. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, namula ang mukha ni Merong Gio. Kasama si Jiang Xiaofeng, ibig bang sabihin ni Yehan na nais din siyang ikulong sa Shanghai City? Okay, pangako ko sa iyo, aalisin ko si Jiu Xiao ngayon. Sabi ni Zandao. Hindi siya magiging tulad ni Merong Gio na sobrang nagagalit at hindi makilala ang sitwasyon. Sa ngayon, ang kaligtasan ni Merong Gio ang pinakamahalaga, anumang bagay na sinasabi ni Yehan ay nagiging walang halaga. Kung hindi, kung talagang naiinis ang baliw na ito na handang gumawa ng kahit ano, maaaring magtapos si Merong Gio tulad ni Jiang Xiaofeng. Mukhang mas mahusay ang mga laban ng espada kaysa sa iyo. Tumingin si Yehan kay Merong Gio na nag-aalab sa galit, inalis ang Longquan sword, at sinabi, umalis ka na, kung hindi ka umalis, huwag mong sisihin ako sa pagbalik sa aking salita. Nang marinig ito, nakatutok ang mga mata ni Merong Gio kay Yehan, na parang nais siyang kainin ng buhay. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, hindi ako natatakot sa iyo, Merong Gio, bukod sa pagkakakilanlan ng pamilya Merong, mas mababa ka pa kay Jiang Xiaofeng sa aking mga mata. Ngumiti si Yehan. Tandaan mo ang lahat ng ibinigay mo sa akin ngayon. Tumingin si Merong Gio kay Yehan, at pagkatapos ay umalis. Aalala ko yan. Sa hinaharap kung muling aatake ka sa akin, papatayin kita ng diretso at hindi nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, umalis si Merong Gio na nanginginig sa galit at sumunod sa kanya si Shen Tianao na walang sinasabi. Huminto, papayagan ba kitang umalis? Tumingin kay Shen Tianao, naging malamig ang mga mata ni Yehan, at sa pagkakataong ito, si Xia Ben ay sumugod ng diretso upang pigilin siya. Nakita ito, napakapangit ng mukha ni Shen Tianao. Tumingin siya sa likod ni Merong Gio at sumigaw, Jiu Xiao.
Ngunit hindi siya pinansin ni Merong Gio kahit kailan at nawala na siya sa kanyang paningin. Sa pagtingin na ito, naramdaman ni Shen Tianao ang kaunting kawalang pag-asa. Kung alam lang niya, mas mabuting umalis na kasama si Wang Jiushan, ngunit may agwat sa pagitan niya at ni Wang Jiushan. Ayaw ni Tianao na makasama si Wang Jiushan, ngunit ang desisyong ito ay naglagay sa kanya sa mga kamay ni Yehan sa kasalukuyan. Mr. Wang, maliit na doktor, natatandaan mo pa ba ang sinabi mo noon? Tumingin si Yehan kay Shen Tianao at bahagyang ngumiti, ngunit ang lamig sa ngiting iyon ay kasing lamig ng yelo, at tiningnan ni Shen Tianao si Yehan na may pangit na ekspresyon. Yehan, ano talaga ang gusto mo? May magandang sinabi ang iyong master na si Wang Jiushan. Ang utang ng ama ay binabayaran ng anak, at ang utang na utang niya sa akin. Bilang isang estudyante, natural na dapat mo itong bayaran sa kanyang ngalan. Ano sa tingin mo, Ginoong Wang, ang maliit na doktor? Ano, si Wang Jiushan ang gumawa ng masama sa iyo? Bakit ako ang dapat magbayad para sa kanya? Natakot si Shen Tianao sa mga salita ni Yehan at namutla. Paano niya magagawa iyon? Ang kanilang ugnayan bilang guro at estudyante ay umiiral na lamang sa pangalan. Mayroong walang katapusang poot si Shen Tianao sa puso niya para kay Wang Jiushan, at higit pang galit kaysa sa galit niya kay Yehan. Nagkautaw ka sa kanyang ngalan noong nakaraang pagkakataon. Hindi ba't hindi mo kayang palitan siya para sa kasalukuyang utang? Walang malasakit ang ekspresyon ni Yehan. Si Shen Tianao ay katulad ng kanyang guro na si Wang Jiushan sa kanyang kalikasan, isang mapanlikhang masamang tao. Siyempre, hindi siya basta-basta pakakawalan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Shen Tianao at sinabi, Yehan, sa totoo lang, wala tayong masyadong alitan. Ang talagang may hindi mapaghiwalay na alitan sa iyo ay si Wang Jiushan, hindi ako. Kaya ano kung patayin mo ako? Sa palagay mo ba mawawalan ng puso ang matandang bastardo dahil dito? Siyempre, hindi siya mawawalan ng puso dahil sa iyong pagkamatay. Malamig na sinabi ni Yehan, hindi imposibleng kung gusto mong palayain kita, ngunit kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Kung hindi mo magagawa, huwag mong isipin na makakalabas ka ng buhay mula sa villa na ito ngayon. Okay, basta't palayain mo ako, pangako ko sa iyo ang anumang bagay. Walang pag-iisip na sumang-ayon si Shen Tianao. Para sa kanya sa sandaling ito, gusto lamang niyang mabuhay, at sasang-ayon siya sa kahit anong hilingin ni Yehan. Masarap kung gayon, pumunta ka at tulungan akong patayin ang iyong guro, si Wang Jiushan. Isang matinding tingin ang lumitaw sa mukha ni Yehan. Kung si Wang Jiushan ay naglalaro sa kanya, gagamitin niya ang isang mas matinding paraan upang ibalik ito sa kanya. Kung siya ay mapapatay ng kanyang estudyante, tiyak na mamamatay si Wang Jiushan na puno ng pagsisisi. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, naramdaman ni Shen Tianao ang isang lamig na dumadaloy sa kanyang katawan. Talagang hiniling ni Yehan na patayin ang kanyang guro, anong masamang balak iyon? Bakit, hindi ka sang-ayon? Tumingin si Yehan kay Shen Tianao ng malamig na nagpakita ng pagnanais na pumatay. Hindi imposible para sa akin na patayin si Wang Jiushan para sa iyo, ngunit kung papatayin ko siya, sa pangalan ng pagpatay sa guro, saan ako mananatili sa Huoxie? Ang mukha ni Shen Tianao ay medyo pangit. Upang makaligtas, talagang naglakas loob siyang patayin si Wang Jiushan dahil mayroon siyang ganitong pag-iisip ng higit sa isang beses, ngunit pagkatapos patayin si Wang Jiushan, masyadong malaki ang impluensya nito sa kanya. Wala akong pakialam sa iba, gusto ko lamang na patayin mo si Wang Jiushan para sa akin. Tiningnan ni Yehan si Shen Tianao at bahagyang ngumiti, at sinabi, Shen Tianao, talagang maraming paraan upang pumatay ng tao, basta't gawin mo ito sa isang nakatagong paraan, sino ang makakaalam na pinatay mo siya. Nagniningning ang mga mata ni Shen Tianao, at agad siyang tumango ng mabigat, at sinabi, sige, pangako ko sa iyo, patayin ko siya para sa iyo. Hehe, ang mga nakakaalam ng kasalukuyang mga pangyayari ay mga bayani. Kung ganoon, magkasundo tayo. Matapos sabihin ito, umusad ang katawan ni Yehan, at bigla siyang lumitaw sa harap ni Shen Tianao, at mabilis na ipinasok ang 3 gintong karayom sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Shen Tianao, at bigla siyang sumigaw, ang kanyang mukha ay nagalit. Malinaw na nagdulot ng matinding sakit ang 3 gintong karayom na ipinasok ni Yehan sa kanyang katawan. Ito ang tinatawag na killing needle. Ito ang kasunduan sa pagitan mo at ko. Kung papatayin mo si Wang Jiushan para sa akin, sasabihin ko sa iyo kung paano ito aalisin. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka sa paghihirap sa huli. Kabanata 221.
Isang napakawalang malasakit na boses ang dahan-daang lumabas mula sa bibig ni Yehan, na nagdulot ng lamig sa puso ni Shen Tianao, na nakahiga sa lupa at umiiyak sa sandaling iyon, na parang nahulog siya sa isang yungib ng yelo. Sa sandaling iyon, tila may 10,000 langgam sa kanyang katawan. Para itong nangangagat sa loob ng kanyang katawan, ang sakit ay hindi masabi, halos mag-isip pa siya tungkol sa pagpapakamatay. Nakita si Shen Tianao na nakahiga sa lupa at umiiyak sa sakit, lumuhad si Yehan at tinusok ang likod ng kanyang tainga ng isang gintong karayom. Pagkatapos, unti-unting humina ang masakit na boses ni Shen Tianao. Ang ganitong uri ng life-killing needle ay natutunan ni Yehan mula sa Gigo Medical Classics, ngunit ang pamamaraang ito ng acupuncture ay hindi ginagamit upang magligtas ng tao, kundi upang kontrolin ang iba. Kahit na natutunan ito ni Yehan, hindi niya kailanman ginamit. Ngayon, ito ang unang pagkakataon na ipakita ito sa katawan ni Shen Tianao. Hayaan na lang si Shen Tianao, syempre hindi ito gagawin ni Yehan. Kahit na sumang-ayon si Shen Tianao sa kanya, ngunit matapos siyang makatakas, sino ang nakakaalam kung gagawa siya ng mga bagay para sa kanya. Ang salitang reputasyon, pinagkakatiwalaan lamang ni Yehan ang kanyang sariling mga tao. Kaya, dapat mayroong isang bargaining chip na handang gawin ni Shen Tianao. Ano ang ginawa mo sa akin? Tumayo si Shen Tianao at tumingin kay Yehan na may takot na mga mata. Ang sakit kanina ay nagparamdam sa kanya na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay. Isang maliit na pamamaraan lamang ito. Walang malasakit na sinabi ni Yehan. Dapat nakita mo ang pamamaraan na ginamit ko upang kontrolin ito kanina. Ang ganitong matinding sakit ay lilito tuwing kalahating buwan. Kapag nangyari ito, ginagamit ko ang mga gintong karayom upang pasiglahin ang Feng Chi Point. Magpapahinto sa sakit na ito, syempre, pansamantalang solusyon lamang ito, hindi ang ugat ng problema. Gusto kong malaman ang paraan upang ganap na malutas ito. Pagkatapos mong tulungan akong patayin si Wang Jiushan, sasabihin ko sa iyo, huwag isipin na kamangha-mangha ang iyong mga kasanayan sa medisina, maaari kang maghanap ng paraan upang masira ito, masasabi ko lang na huwag sayangin ang iyong pagsisikap, hindi mo ito masisira. Nakarinig nito, naging pangit ang mukha ni Shen Tianao. Ganyan siya kinokontrol ni Yehan. Kinokontrol ni Yehan ang kanyang buhay at kamatayan. Sa ngayon, wala siyang ibang paraan kundi patayin si Wang Jiushan. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanya ng pagnanais na magbigay kay Yehan ng isang cramp upang maipahayag ang kanyang galit. Tumingin sa likod ni Shen Tianao na umaalis, sinabi ni Zhao Hengtian, Hanzi, ang taong ito ay isang tunay na masamang tao. Naglakas loob pa siyang patayin ang kanyang sariling guro upang mabuhay. Ngayon ay nasa ilalim ka ng iyong kontrol, ngunit kung ang kontrol na ito ay ganap na maalis, ang taong ito ay magiging isang sakuna. Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag mag-alala, kapag namatay si Wang Jiushan, iyon ay, kapag namatay siya sa Huangquan, hindi ko na pananatilihin ang mapanganib na kontrabida na ito upang mabuhay. Umalis ang susyutang, umalis si Wang Jiushan, at umalis si Merong Jio. Sa puntong ito, ang krisis ni Yehan sa Shanghai City ay talagang nalutas. Siyempre, pagkatapos ng insidenteng ito, ang pangalan ni Yehan ay ganap na nakilala sa silangang China, at ngayon ay nasa entablado na siya kung saan siya talagang nagsimulang pumasok sa ilalim ng mundo. Gayunpaman, kahit na pansamantalang naalis ang krisis, alam ni Yehan na may mas malakas na krisis na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Kahit na napilitang bumalik ang puting mukha na military division sa Zhejiang, hindi sila titigil dito dahil kay Jiang Xiaofeng. Mas malala pa, malamang sa oras na iyon, hindi nahaharapin ni Yehan ang puting mukha na scholar, kundi si Jiang Yutang. Bukod dito, sa pagkakataong ito, umalis si Merong Jio sa Shanghai City na may kahihiyan, alam din ni Yehan na hindi niya malulunok ang masamang hangin na ito, at hahanapin ang mga paraan upang maghayganti sa kanya. Siyempre, hindi naglakas loob si Yehan na patayin talaga si Merong Jio. Sa anumang kaso, ang pamilya Merong ay isang malaking bundok, at hindi pa kayang iyanig ni Yehan ang bundok na ito, kaya't maaari lamang niyang mapahiya si Merong Jio at hayaan siyang umalis. Mayroon siyang sama ng loob kay Merong Jio, na maaaring ituring na isang maliit na away sa pagitan ng mga kabataan, ngunit kung siya ay talagang papatayin, tiyak na hindi magiging tahimik ang pamilya Merong, ang pinuno ng martial arts sa Timog. Kailangang mag-ingat siya sa bawat hakbang na kanyang gagawin ngayon. Bukod dito, bukod sa Susyutang at Merong Jio, alam din ni Yehan na hindi siya hahayaan ng Chansen Society. Ngayon, ang tanging magagawa ni Yehan ay patuloy na palakasin ang kanyang sarili at bumuo ng kanyang sariling lakas. Kahit na mayroon siyang mga eksperto na tulad ni na Zhao Hengtian at ang iba sa paligid niya, hindi pa ito sapat upang labanan ang mga taong ito.
Matapos ang isang laban, bumalik si Yehan sa bahay, nakatingin sa kanyang pagod na mukha, biglang nakaramdam ng pag-aalala sina Joe Yuner at ang iba. Siyempre alam nila kung ano ang gagawin ni Yehan. Para sa kanilang sarili at para sa kanila, kailangan niyang harangan ang hangin at ulan, ito ang responsibilidad ng isang lalaki, ngunit ang responsibilidad sa balikat ni Yehan ay masyadong mabigat, na nagdudulot ng mas malaking pag-aalala kina Joe Yuner at ang iba. Nakita sina Joe Yuner, Ye Ching, Zhao Yuyu, maging si Xiao Qingcheng na nagkukuskos ng kanyang mga balikat at tumatama sa kanyang mga binti, biglang ngumiti ng mapait si Yehan, okay, hindi ako gaanong pagod, sa pamamagitan ng paraan, maaaring pumunta ako sa Jiangsu at Zhejiang bukas, mayroon akong dapat gawin. Pumunta sa Jiangsu at Zhejiang. Kakatapos mo lang magpahinga, at magiging abala ka na naman. Hindi, kailangan mong magpahinga sa bahay ng isang araw bago ka pumunta. Tumingin si Yeching kay Yehan na may seryosong mukha, kahit na ano man ito, ayaw niyang mapagod ang kanyang kapatid. Hindi rin ako sang-ayon. Pagkatapos ay nagpahayag ng kanyang opinyon si Joe Yuner. Kahit na hindi nagsalita sina Zhao Yuyo at Xiao Qingcheng, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay malinaw na katulad ng kay Joe Yuner. Sige, makikinig ako sa iyo, at pupunta ako pagkatapos magpahinga ng isang araw. Ngumiti si Yehan at sinabi, Yuner, gusto kong magsimula ng isang kumpanya para sa aking sarili, at gusto kong marinig ang iyong mga ideya. Magsimula ng isang kumpanya. Nagulat na nagtanong si Joe Yuner, hindi ba sapat na ang pera ninyo para gastusin? Bakit kailangan pang magsimula ng isang kumpanya? Siyempre may mga gamit ako. Sabi ni Yehan, gusto kong magsimula ng bodyguard group, ngunit hindi ako marunong tungkol dito, at wala akong talent dito, kaya nais kong itanong kung maaari mo akong tulungan na makahanap ng mga tao sa larangang ito na pumunta rito. Nang dumating sa trabaho, agad na bumalik si Joe Yuner sa kanyang pag-uugali bilang isang malakas na babae sa mundo ng negosyo, at sinabi, kung hindi dahil sa kamakailang pakikipagtulungan kay Michael, kung masyadong abala ako, matutulungan kita sa bagay na pagsisimula ng isang kumpanya para sa iyo. Bago natapos magsalita si Joe Yuner, nagtanong si Yehan, pakikipagtulungan, ibig sabihin ba na nagsimula ng makipagtulungan ang matandang Michael sa Zeus Jewelry? Ikaw na tao, kailan ka ba nag-aalala tungkol sa negosyo ng alahas? Tumingin si Joe Yuner kay Yehan na may puting tingin, at sinabi. Si Michael ay ang ehekutibong pangulo ng Tina sa Timog Silangang Asya, at mayroon siyang tunay na kapangyarihan. Sa ngayon, ang Zeus Jewelry ay nakikipagtulungan sa kanila. Kumpletong pakikipagtulungan sa pamamagitan ng kanilang mga channel at iba pang mga mapagkukunan, kasama ang reputasyon ng kayamanan sa aming tindahan, ang jadeite ng aming Zeus Jewelry ay napakapopular sa maraming lungsod sa Timog, at ang turnover ay tumaas sa loob lamang ng isang linggo, 100 milyong antas. Ngayon ay naghahanda ako upang magtayo ng mga sangay ng aming Zeus Jewelry sa mga pangunahing lungsod sa Timog, at ganap na ikalat ang reputasyon ng aming Zeus Jewelry. Hindi ba magiging inggit ang ibang mga kasamahan? Tanong ni Yehan. Ngumiti si Joe Yuner at sinabi, ano ang kinakatakutan mo sa isang malaking puno tulad ng Tinya Consortium? Bukod dito, mayroon akong mas malalaking plano. Plano kong bilhin ang Lies Jewelry sa lahat ng aspeto. Mayroon ang Lies Jewelry ng sariling mga sales channel at profesional na serbisyo sa mga lungsod sa Timog. Talento, kung bibilhin natin sila, makakakuha ng matatag na posisyon ang aming Zeus Jewelry sa Timog, ngunit wala akong sapat na pondo upang bilhin ang Lies Jewelry sa ngayon, kaya't pansamantalang ipinagpaliban ang planong ito. Nakarinig ng mga salita ni Joe Yuner, kailangan niyang humanga sa kanyang ambisyon at paningin. Kung mabili ang Lies Jewelry, maaari itong gamitin bilang isang trampoline para sa mabilis na pag-angat ng Zeus Jewelry, ngunit ibibigay ba ng matandang lalaking iyon na si Liu Guangzhang ang negosyo ng kanyang pamilya sa iba? Sabi ni Yehan, Yuner, talagang magandang ideya ang pagbili ng Lies Jewelry. Sinusuportahan kita, ngunit kung gusto mo silang bilhin, natatakot akong magiging isang astronomical na halaga ng pera. Maghanap ako ng paraan para sa iyo tungkol sa pera. Mayroon ka bang mga ideya na maaari mong gawin ng matapang? Kabanata 222. Tumanggaw si Joe Yuner na may masayang mukha, at sinabi. Sa totoo lang, ang pagbubukas ng jewelry store ay unang layunin ko lamang sa mundo ng negosyo. Sa tingin ko, kapag talagang umunlad ang jewelry store, magde-develop ako ng iba pang industriya. Sa ngayon, ang real estate, mga hotel, paglalakbay, at ang internet ay mga hindi nakikitang kayamanan. Mahal, kahit na hindi kita matutulungan sa pakikipaglaban at pagpatay, makakabuo ako ng isang makapangyarihang imperyo ng negosyo para sa iyo bilang iyong suporta.
Ngumiti si Yehan at sinabi, sige, maghihintay ako sa iyo na unti-unting itayo ang imperyo ng negosyong ito, ngunit ang industriya ng alahas ay nasa yugto pa ng pag-unlad, at kailangan mong alagaan ang lahat, kaya't hindi mo na kailangang makialam sa pagsisimula ng bodyguard group. Kung napapagod ka, masakit sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nalungkot si Yeching, Xiaohan, dahil ang aking kapatid ay masyadong tanga, at ngayon ay wala akong maitutulong sa iyo. Naging madilim din ang mga mata ni Zhao Yuyo, alam lamang niyang magpusta, at wala siyang alam tungkol sa iba, lalo na sa pagtulong kay Yehan sa pamamahala ng isang kumpanya. Hinawakan ni Yehan ang kamay ni Yeching at sinabi, ate, masyado kang nag-iisip. Ang gusto ko lang ay manatili kang ligtas at maayos sa buhay na ito. Nagtrabaho ka ng mabuti sa nakaraang 20 taon. Mula ngayon, papayagan kitang mamuhay ng komportable. Bukod dito, hindi ba't gusto ng medical center ng iyong tulong? Oo, alam ko. Tumanggaw si Yeching. Kuya, ako naman, anong maitutulong ko sa iyo? Nang makita si Yeching na nagsasalita, agad na tumingin si Xiao Qingcheng kay Yehan na may pag-asa. Nag-isip si Yehan saglit at saka umikot ng kanyang mga mata at bumulong ng ilang bagay sa tainga ni Xiao Qingcheng. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na tumango ang dalaga at sinabi, Kuya, huwag mag-alala, hindi kita bibiguin. Lahat ng mga aklat na nabasa ko sa lumang monghe ay nakatago sa aking isipan. Haha, kung talagang magagawa ni Xiao Qingcheng ang sinabi ng aking kapatid, magiging isang dakilang bayani ka. Pinindot ni Yehan ang masalimuot na tulay ng ilong ng dalaga, at handa na siyang pumunta sa Jiangsu at Zhejiang upang mag-recruit ng mga tao. Ang kaalaman ay hindi sapat, si Xiao Qingcheng ay nagtatanda ng mga bagay sa kanyang isip upang makatulong. Ano ang mga kalokohan na nilalaro ninyong dalawa? Sumulyap si Zhou Yuner sa kanilang dalawa. Sister Yuner, ito ay isang lihim sa pagitan ko at ng aking kapatid, hindi ko sasabihin sa iyo. Nakita ang mapagmataas na hitsura ng dalaga, umikot si Zhou Yuner at pagkatapos ay tiningnan si Yehan at sinabi, mayroon akong kandidato upang simulan ang isang bodyguard group, ngunit kamakailan ay nakilala ko ang isang henyo sa negosyo, at ang jewelry store ay umabot lamang sa 1 linggo. Ang turnover ay lumampas sa 100 milyong halaga, at mayroon siyang malaking kredito para dito. Kung mapapakiusapan mo siya, wala nang magiging problema. Henyo sa negosyo. Ngumiti si Yehan, upang makatanggap ng ganitong mataas na papuri mula sa iyo, tila talagang napakabait niya. Ano sa tingin mo, wala akong gagawin bukas, kaya dalhin mo ako doon upang makilala siya. Sabihin ko muna sa iyo, ang taong iyon ay isang maganda. Kung maglakas loob kang tumingin sa paligid kasama ang mga magnanakaw na iyon, alam mo ang mga kahihinatnan. Upang bigyan ng babala si Yehan, kailangan ni Zhou Yuner na ipaalam ang pangalan ng kanyang tunay na kaibigan. Ngumiti si Yehan na may kalambangan, at sinabi, Yuner, ano ang nangyari, sa tingin mo ba ganito ako? May mga tao na alam ito sa kanilang mga puso. Medyo maasim ang sinabi ni Zhou Yuner. Kinabukasan, pumunta si Yehan sa Zeus Jewelry kasama si Zhou Yuner. Talagang gusto ni Yehan na makilala ang taong binibigay ng mataas na papuri ni Zhou Yuner. Panahon na upang simulan ang bodyguard group. Pagdating sa opisina ni Zhou Yuner, hindi nagtagal, pumasok si Mo Shou kasama ang isang napakamagandang babae, at talagang napakaganda ng babaeng ito. Ngunit nang makita ni Yehan ang babae, halos na ipagtawanan niya ang tsaa na kanyang ininom. Napakaliit ng mundo. Yai Fei, nandito ka, umupo ka na. Nang makita ni Mo Shou na pumasok kasama si Yin Yaifei, agad niyang inanyayahan itong maupo, ngunit ngayon, ang tingin ni Yin Yaifei ay ganap na nakatuon kay Yehan. Matapos makilala si Yehan, inisip niyang wala na siyang pagkakataon na makita siya muli, dahil sinabi sa kanya ni Yin Roonan na si Yehan ay makapangyarihan na sa Shanghai City, at wala na siyang resulta sa kanya. Ngunit ngayon, nakita na naman niya si Yehan. Nang makita si Yin Yaifei na nakaupo sa tapat niya, nakatitig sa kanya ang babae, tanging sinabi lamang ni Yehan, Miss Yin, anong nakakagulat na pagkakataon? Nagkakilala ba kayo? Nang makita ni Yehan na nag-initiate ng pagbati kay Yin Yaifei, agad na nagulat sina Zhou Yuner at Mo Shou. Lalong nagtanong si Zhou Yuner kay Yehan na may pagdududa. Bakit parang kilala ng guy na ito ang lahat ng magaganda? Isang nakakagulat na pagkakataon, Yehan. Medyo nag-aalangan si Yin Yaifei sa sagot, at pagkatapos ay tiningnan si Zhou Yuner at Mo Shou na may mga naguguluhan na mga mata. Isinasalaysay niya ang kwento sa eroplano, at nang marinig ang kwento ni Yin Yaifei, napapansin si Zhou Yuner na nag-rolling eyes kay Yehan at sinabi,
hindi ko inisip na mayroon kang ganitong kwento ng pagligtas sa ganda, ayos lang, magiging mas madali kung magkakilala kayo, at ito ay nasa iyo na. Tumango si Yehan, pagkatapos ay tiningnan si Yin Yaifei at nagtanong, Miss Yin, hindi ka bang flight attendant? Paano ka napadpad dito sa kumpanya ni Yuner? Hindi ang kaklase ko noong high school. Siyempre ipinakilala ko siya upang magtrabaho rito. Bakit, Young Master Ye? May opinyon ka ba? Nagsalita si Moshu na may puti kay Yehan. Hehe, ginang. Tang, anong nangyari? Ngumiti si Yehan. Bigla na mula si Moshu nang marinig ang tawag na iyon. Sa oras na ito, sinabi ni Yin Yaifei, sa katunayan, ang pagiging flight attendant ay hindi ang aking propesyon. Naging flight attendant ako dahil ang tatay ko ay nagtatrabaho para sa isang airline company. Pero noong nakaraang pagkakataon, may nangyaring masama sa eroplano, kaya't nag-resign ako. Nagkataon na ipinakilala ako ni Moshu dito. Kaya pala, umubo si Yehan at nagsabi, tama, Ms. Yin, gusto kong magsimula ng bodyguard group, ngunit wala akong alam sa pamamahala sa larangan na ito, kaya gusto kong imbitahan ka, hindi ko alam kung ano ang palagay mo. Matapos sabihin ni Yehan ito, nagniningning ang mga mata ni Yin Yaifei. Handang tumulong si Yin Yaifei kay Yehan sa pamamahala ng kumpanya, at hindi na niya maasahan pa, ngunit si Zhou Yuner ay mahusay sa kanya, hindi niya alam kung tatanggapin siya sa kanyang paglipat. Tumingin si Moshu kay Yehan at nagsabi, hindi ko pa nakita, ang Young Master Ye ay may lakas ng loob. Hayaan ng isang estranghero na pamahalaan ang kumpanya para sa iyo. Maaari mong gawin ang iyong mga desisyon tungkol sa bagay na ito. Huwag mag-alala, ito ay kay Yuner. Oo, ito ay kay Yuner, kaya't pareho ang sa iyo, sino man ang iyong tulungan, at hindi ka pababayaan ni Yuner. Nang marinig ang sinabi ni Moshu, isang malungkot na tingin ang lumabas sa mga mata ni Yin Yaifei. Si Yehan at si Zhou Yuner ay nagiging magkasintahan, ngunit agad na bumalik ang kanyang composure, huminga ng malalim, at sinabi, Yehan, basta't gusto mo, nangangako akong tutulungan kita. Kabanata 223. Nang marinig ito, ngumiti si Zhou Yuner at sinabi, Yaifei, wala namang masama sa akin dito, kung ganito, kailangan mong alalahanin ang pagbuo ng kumpanya para sa taong ito. Huwag mag-alala, gagawin ko. Masaya si Yin Yaifei na pamahalaan ang kumpanya para kay Yehan, kaya't masaya siyang alalahanin ang bagay na ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, Miss Yin, maraming salamat. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, sabihin mo lang sa akin, at tutuperin ko ito. Nakita na natapos na ang talakayan, umubo si Moshu. Tumingin siya kay Yin Yaifei at sinabi, Yaifei, hindi pwedeng gawin ng walang kapalit ang pagtatrabaho para sa batang ito. Dapat pag-usapan ninyo ang mga benepisyo. Nang marinig ito, tumingin si Yin Yaifei kay Yehan at sinabi, hindi ko kailangan ng mataas na sweldo, sapat na ang 100,000 taunang sahod. Anong halo, hindi, narinig ko ba ng tama? Ang taunang sahod ay 100,000, ngunit narito ka na may 1,000,000 taunang sahod. Ang batang ito ay isang lokal na mayamang tao. Kung gagawin niya ito, hindi siya gagawa ng anuman kung mawawalan siya ng 1,000,000. Tiningnan ni Yehan ang babae, at sa isip ay sinumpa, shit. Anong nangyari sa iyo rito? Talagang isang lokal na mayamang tao ang kapatid ko. Mukhang kailangan ni Young Master Tang na mag-ehersisyo ng higit pa sa babae, masyadong malakas ang kanyang enerhiya. Tumawa si Zhou Yuner at sinabi, okay, Yaifei, huwag makinig sa mga kalokohan ni Moshu, hindi ka pababayaan ni Yehan. Para kay Yehan na pamahalaan ang kumpanya, hindi pa naiisip ni Yin Yaifei ang tungkol sa isyo ng taunang sahod. Sa kanyang isipan, ang makapag-manage para kay Yehan ay ang pinakamalaking kasiyahan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sinabi ni Yehan, Miss Yin, maaari kang humiling ng kahit ano. Tumingin si Yin Yaifei sa kanya at sinabi, walang problema sa iba pang aspeto, ngunit upang simulan ang isang bodyguard group, tinansya ko na ang panimulang kapital ay hindi bababa sa 1,000,000,000, at ito ay pansamantala lamang. Ang 1,000,000,000 ay hindi masyadong marami o masyadong kaunti para kay Yehan, at sinabi niya, sige, ibibigay ko sa iyo ang panimulang kapital na 1,000,000,000, at mayroon kang ganap na kapangyarihang hawakan ito. Ako ang baalang mag-hire, at ang pangalan ng kumpanya ay Tianlong. Kung ganoon, wala nang problema. Ngumiti si Yin Yaifei. Nakapag-settle ang isyo ng pagsisimula ng bodyguard group, at pagkatapos ay dinala ni Yehan ang ilang mga babae upang kumain ng sama-sama bilang pagdiriwang. Sa isang kisap mata, isang araw na ang lumipas, at kailangan na ni Yehan na simulan ang pag-aasikaso sa recruitment.
Sa nakaraang pagkakataon, narinig na ni Lin Bomo na magkakaroon ng malaking bilang ng mga veterano sa Jiangsu at Zhejiang sa panahong ito. Isang magandang pagkakataon. Hanzi, nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Magkakasama silang mga veterano na nagretiro ngayong taon at ikaw ang pipili sa kanila. Sa katunayan, ang problema sa paghahanap ng trabaho para sa mga veterano tuwing taon ay isang problema na nais lutisin ng bansa. Sobrang dami ng mga ito, ang mga tao ay makakagawa lamang ng baril sa hukbo, kasama ang ilang laban, at pagkatapos nilang umalis sa hukbo kung hindi masosolusyonan ang problema sa trabaho, madaling makapagbigay ng problema. Dati, nag-recruit tayo ng mga talento, at nahuli na ang mga ito. Habang nagmamaneho, sinabi ni Lin Bomo kay Yehan na nakasakay sa likurang upuan sina Yehan, Zhao Hengtian, at Shaben. Sinabi ni Yehan, ang mga sundalong ito ay matagal nang nasa hukbo. Pagkatapos umalis sa hukbo, karaniwang nalihis na sila mula sa lipunan at hindi makahanap ng magandang trabaho. Normal lang para sa mga sundalong ito na gumawa ng gulo dahil sa kanilang ugaling rebelde. Lin brother, ilan ang mga sundalong nagretiro ngayong pagkakataon? Umabot ng mga 300. Umiling si Yehan, hindi ito sapat. Sa 300 ito, imposibleng lahat sila ay umangkop sa mga kinakailangan ni Yehan. Nang itinatag ang bodyguard group, sa simula pa lang ay naisipan ni Yehan na dapat ay may 500 tao. Ang Jiangsu at Zhejiang ay isang lalawigan na sumasaklaw sa higit sa 100 prefecture level na lungsod sa populasyon na higit sa 50 milyon. Maraming turista ang dumarating dito sa buong taon dahil may isa itong tanyag na pasyalan, ang Jiangsu at Zhejiang na sinasabing nasa itaas ng langit at sa ibaba ng Suzhou. Ang salitang Hang sa Hangzhou ay kumakatawan sa lugar na ito. Ang kagandahan ng Hangzhou ay nasa West Lake. Dumaan sina Yehan at ang iba sa lahat ng daan patungong Hangzhou, ang kabisera ng mga lalawigan ng Jiangsu at Zhejiang. Mula pa noong sinaunang panahon, ang Hangzhou ay naghatid ng mga magaganda. Walang mali sa kasabihang ito. Tumingin sa mga moderno at sexy na magaganda sa labas, ngumiti si Lin Bomo at sinabi, sayang na hindi natin nakasama si Tang Haibin dito. Ngumiti si Yehan at sinabi, kasama na niya si Mo Shu ngayon, natatakot akong wala na siyang lakas kung gusto niyang makialam, si Silly Ben, gusto mo bang makahanap ng asawa? Maraming magaganda dito. Tumingin si Shaben sa mga magaganda na dumadaan sa labas ng restaurant, at nagngiti, natatakot akong hindi nila ako papansinin. Ngumiti si Lin Bomo at sinabi, Brother Shaben, ang iyong pisikal na anyo ay ang tipo na gustong-gusto ng mga babae ngayon, hanapan mo ng pagkakataon at pakiusapan si Hanzi na ipakilala ka sa isa. Ang apat sa kanila ay nag-usap, nagtatawanan, at kumain sa restaurant, at pagkatapos ay umalis mula sa restaurant. Sa kasalukuyan, nang sumikat ang araw, maraming tao ang naglalakad sa pangunahing kalsada, ngunit sa sandaling lumabas si Yehan at ang iba mula sa restaurant, agad na narinig ang ugong ng makina mula sa isang dulo ng kalye. Pagkatapos, ilang nakasisilaw na sports car ang rumampa tulad ng mga palaso mula sa string. Sa abalang kalsadang ito, ang bilis ng ganitong uri ng sasakyan ay maaaring umabot sa 160 yarda, at hindi ito bumabagal kahit kaunti. Sa pagdinig sa mga sports car na papalapit, ang mga pedestrian sa kalsada ay umatras sa takot. Ngunit sa sandaling ito, may isang maliit na batang babae na nakatayo sa gitna ng intersection ng traffic light, tinitingnan ang mga paparating na sports car. Ang maliit na batang babae ay sumigaw sa takot, umiiyak, at ang mga pedestrian sa tabi ng kalsada ay tumingin sa kanya na may takot. Sa eksenang ito, natatakot ang batang babae na maaaring mamatay siya. Hindi. Nang makita ito, lihim na sinabi ni Yehan, kung walang makakasalba sa maliit na batang babae, tiyak na papatay siya. Sa susunod na sandali, nakita ng crowd ang isang itim na liwanag na dumaan, at sa isang iglap, ang maliit na batang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada na umiiyak ay inangat, umalis sa sidewalk na parang hangin, at lumitaw sa gilid ng kalsada. Kabanata 224. Chi chi chi. Ang mga tunog ng gumuho at nag-screech na mga gulong ay umabot sa hangin, at pagkatapos ay isang sports car ang bumangga sa isang billboard. Ang malaking impact ay nagdulot upang mabangga ang billboard, ngunit tila magaling ang driver, at ang pagpepreno ng sasakyan ay napakahusay, huminto ito ng bigla. Ilang iba pang sports car ang huminto rin sa pangunahing kalsada, at pagkatapos ay may isang binatang lumabas mula sa nabanggang sasakyan na may masungit na ekspresyon, tinitingnan ang nabanggang sasakyan. Isang malaking bahagi nito ang nakasubsob, at isang grupo ng mga kabataan na sumusunod sa kanya ay nagngangalit. Putang ina, Shuge! Mukhang mawawasak na ang kotse mo. Putang ina, tao yung kanina. Ang bilis, akala ko multo.
Nang makita si Yehan na nakatayo sa gilid ng kalsada na may maliit na batang babae sa kanyang mga bisig, ang grupo ng mga kabataan ay naglakad palapit na nag-aaway. Putang ina, ikaw ang bumangga sa sasakyan ni Master Diban, sabihin mo, paano natin ito ayusin? Isang grupo ng mga kabataang nakadamit ng mag-agarang damit ang naglalakad patungo kay Yehan na parang isang grupo ng mga tulisan, lahat sila ay may malamig na tingin sa mga mata. Ika nga, ikaw ang bumangga sa sasakyan ni Master Diban kanina, sabihin mo, paano natin ito ayusin? Ang grupo ng mga kabataang nakadamit ng mag-agarang damit ay nagkakagulo, ang ilan sa kanila ay may makulay na buhok, katulad ng mga hindi mainstream na uso sa kasalukuyan. Ang binatang nagmamaneho ng nabanggang sasakyan ay nakatingin kay Yehan na may malamig na tingin, mayabang. Shuge, ano bang pinag-uusapan mo sa kanya? Kanina ang kotse mo ay bagong bili at nagkakahalaga ng higit sa 30 milyong yuan. Pwede ba niyang bayaran yun? Oo, Shuge. Ang lakas ng loob na harangan ang daan natin, dapat ipaalam natin sa kanya kung anong presyo ang babayaran niya sa pagharang sa daan dito sa Hangzhou. Huwag nating palampasin siya. Nang marinig ang sigaw ng grupo, inilapag ni Yehan ang maliit na batang babae, at agad na tumakbo ang pamilya nito patungo sa kanya, niyayakap siya at umalis. Pagkatapos ay pinunasan ni Yehan ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa binatang nagngangalang Sho at sinabi, sa mga mata mo, ganoon ba kadali ang buhay ng tao? Kung hindi ko kinuha ang batang babae kanina, alam mo bang makakapatay ka? At ang batang iyon pa. Patay. Tumingin si Zhang Shu kay Yehan at ngumiti, sino ang makakapagsabi na pinatay ko ang tao? Sino ang nakakita? Kung hindi mo maibigay sa akin ang kasiya siyang sagot sa bagay na ito ngayon, tatapusin ko ang buhay mo. Wala sa Hangzhou ang hindi ko kayang gawin, Zhang Shu. Kung anong sagot ang gusto mo. Sabihin ko sa iyo, hindi ako mawawala ng pera, at ang buhay ko ay tatapusin dahil sa inyo na walang kakayahan. Ngumiti si Yehan ng malamig, ngunit habang nagsasalita, isang nakakapangilabot na aura ang lumabas mula sa kanya, parang isang ipinanganak na hari na hindi maaaring baliwalain. Bagaman halos kasing edad ni Yehan ang grupong ito, mas bata pa sa ilan sa kanila, sa mga mata ni Yehan, ang grupong ito ay walang kaibahan sa isang grupo ng mga batang-bata. Sa maraming karanasan, mas matibay ang kanilang isipan kumpara sa mga taong kasing edad nila. Putang ina, may mga tao sa Hangzhou na mas nakakaangat pa sa atin. Mukhang kailangan nating ibalik ang aming prestihiyo dito sa Hangzhou ngayon. Brother Shu, humanap ka ng lugar para patayin siya. Oo, patayin siya. Nang marinig ang mga kalmado at mayabang na salita ni Yehan, lahat ng kabataan sa likod ni Zhang Shu ay nagalit. Nakasuot ng ripped jeans at may mga kulay na buhok, ang mga ito ay walang kaibahan sa isang grupo ng mga gangster sa sandaling ito. Nakita ni Yehan na nagagalit ang grupong ito ng mga kabataan na naglalakas loob na patayin siya, nagalit siya at nais sanang parusahan ang mga walang ingat na tao, ngunit pinigilan siya ni Lin Bomo at nagsabi na may ngiti, kung nais ni Hanzi na mag-enjoy, hayaan siyang mag-enjoy. Hindi pa huli para dumating kapag oras na. Nang marinig ito, puminto si Shaben, at mukhang nagmamasid si Zhao Hengtian, iniisip na noong kabataan niya, tinuruan niya ang mga tao tulad ng grupong ito ng mga kabataan ngayon. Mayaman at makapangyarihan sa loob, sobrang mayabang, hindi pinapansin ang buhay ng tao, at ang kanilang utang ay dapat bayaran. Kasalukuyan, si Zhang Shu ay may masamang ekspresyon, iniisip na isa siya sa 4 na kabataan sa Hangzhou, maaari siyang sabihin na may kapangyarihan sa Hangzhou, ngunit ngayon ay pinabayaan siya ng isang kapantay, ito ay isang insulto sa kanya. Ang bagay na ito ay hindi patas, paano siya magpapatuloy na magkasama sa Hangzhou sa hinaharap? Sa pag-iisip na ito, itinaas ni Zhang Shu ang kanyang kamay at sinampal si Yehan sa mukha. Ipinapakita niya sa batang ito kung sino ang mas may kapangyarihan kaysa sa kanya, at kung anong halaga ang babayaran niya sa pag-offend sa kanya. Pahihirapan si Yehan ng walang awa, at pagkatapos ay mawawala siya sa mundong ito. Ngunit kahit na may magandang ideya si Zhang Shu, paano makakapasa ang kanyang walang kapangyarihang kamay sa bibig ni Yehan? Nang sampelan ni Zhang Shu si Yehan, ang dalawa niyang daliri ay deadlock na parang panghawak ng pangsakal. Mahigpit niya itong pinigilan, nagdulot ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Masakit, sobrang sakit, bitawan mo, bitawan mo. Nang maramdaman na parang mababasag ang kanyang kamay, nagbago ang ekspresyon ni Zhang Shu, at naghanap siya ng tulong. Putang ina, bitawan mo si Brother Shu, o papatayin kita ngayon. Nang makita si Zhang Shu na pinigilan ni Yehan, nagalit ang grupo ng mga kabataan, ngunit sa pagtingin sa malamig na mga mata ni Yehan, walang sinuman sa mga kabataang ito ang naglakas loob na kumilos, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kanya na parang nakatingin sa isang patay na tao.
Kung alam mong masakit, tama ang sagot. Sabihin ko sa iyo, ang pagpatay sa tao ay mas masakit pa kaysa dito. Kung bumangga ka sa maliit na batang iyon kanina, alam mo bang makakapatay ka? Bangulong si Yehan sa tabi ni Zhang Shu, huwag mong isipin na ang buhay mo ay walang halaga kung mayaman ang pamilya mo. Kung isang araw may kukuha sa buhay mo ng walang dahilan, doon mo lang mauunawaan kung gaano kalungkot ang pakiramdam na iyon. Pagkatapos ay binitiwan ni Yehan si Zhang Shu, na nagbigay sa kanya ng seryosong tingin, nagmamalaki kang nagbabanta sa akin, nagbabanta ka sa akin sa Hangzhou, kung ibabayad mo ang kotse ko ngayon, maniwala ka o hindi, makakahanap ako ng tao para patayin ka, at hindi ka makakalabas ng Hangzhou. Tumingin si Yehan sa nabanggang sports car ni Zhang Shu, ngumiti ng bahagya, at sinabi, mukhang nagmamalasakit ka pa sa kotse mo, hindi mo narinig ang sinabi ko kanina, imposibleng magbayad ako, ngunit masaya akong sirain ito. Kabanata 225. Matapos magsalita, kumaway si Yehan, at sina Lin Beimo at ang iba na nanunood ng palabas mula sa di kalayuan ay lumapit at nagsabi na may ngiti, Hanky, sapat na yan. Hindi masaya kasama sila. Umiling si Yehan, at sinabi, Ben, bibigyan kita ng pagkakataong magsanay ng kamay mo. Sirain mo ang kotse na yun para sa akin. Sirain mo ito hanggat kaya mo, para mabawasan ang polusyon sa hangin. Ngumisi si Ben, at naglakad patungo sa sports car ni Zhang Shu. Nang makita ito, naging malamig ang tingin ni Zhang Shu, paano mo magagawang gawin yan? Nagsasalita na si Yehan, kaya wala nang dapat ikatakot si Ben. Kaya, sa ilalim ng panunood ng lahat, ang kamao ni Ben ay bumagsak sa sports car na parang martilyo, at ang tunog ng bang 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 ay nagpatuloy. Lahat ay nagulat nang makita na sa tuwing babagsak ang kamao ni Ben, malalim na lulubog ang sports car at masisira ng husto. Matapos ang mahigit 10 suntok, ang sports car ni Zhang Shu ay nasira na ni Ben. Isang eksena, mahirap paniwalaan na magagawa ito ng tao. Sa sandaling ito, ang mukha ni Zhang Shu ay sobrang pangit. Ang kanyang 30 milyong sports car ay nasira na lang at nabasag ng isang tao. Hindi lang ito pagsira ng sasakyan, kundi pati na rin ang pagsira sa kanyang mukha. Kasunod ni Zhang Shu, matapos makita ang nakakatakot na kamao ni Ben, ang grupo ng mga kabataan ay hindi naglakas loob na magsalita, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Nang makita na nakumpleto na ni Ben ang gawain, tumingin si Yehan kay Zhang Shu at ngumiti, sinira ko ang kotse mo, at gusto mong humingi ng kabayaran sa akin. Hintayin mong mahanap mo ako. Matapos magsalita, umalis sila, iniwan si Zhang Shu na may malamig na mukha. Brother Shu, ano ang dapat nating gawin ngayon? Basta na lang ba natin silang hahayaan? Tanong ng isang binatang may pulang buhok. Babayaran ko sila, sasabihin ko sa boss na may nangyaring kawili-wili. Kung gusto niyang maglaro, mag-e-enjoy ako sa kanya. Dito sa Hangzhou, papatayin ko siya. May masamang ekspresyon sa mukha ni Zhang Shu. Sabi. Isang grupo ng mga anak ng mayayaman na ang alam lang ay kumain, uminom, at nagsaya, at anong tawag nila sa 4th Young Master ng Hangzhou. Kung ihahambing sa kanila, sa tingin ko ang grupo ng mga anak ng mayayaman sa Shanghai City ay mas mahusay kaysa sa kanila. Umiling si Lin Bomo. Isa rin siyang anak ng mayamang tao. Gayunpaman, sa ilalim ng edukasyon ni Lin Jianhong, hindi pa niya nagagawa ang mga bagay na ito. Kung gusto ng isang pamilya ng mga grupo na magpatuloy, ang susunod na henerasyon ay hindi dapat masyadong basura, kung hindi, kahit gaano pa kalakas ang home living group, magtatapos ito sa pagbagsak. Ang kayamanan ay hindi hihigit sa 3 henerasyon, sa katunayan, ang pangunahing dahilan nito ay dahil ang susunod na henerasyon ay masyadong walang silbi, lumaki sa komportableng pamumuhay, hayaan silang masanay sa uri ng pamumuhay na kumakain, umiinom, at naglalaro buong araw. Sinabi ni Yehan, hindi na kailangan dahil nakakaapekto sila sa iyong kalooban, Brother Lin, gaano katagal bago tayo makarating. Tumingin si Lin Bomo sa navigation at sinabi, halika na, maaabot natin ang pinagkasunduang lugar sa loob ng 1 oras. Nang marinig ito, tumango si Yehan, pagkatapos ay pumikit at nagsimulang magpahinga ng isip. Pagkalipas ng 1 oras, dinala ni Lin Bomo ang sasakyan sa isang abandonadong gusaling pang-industriya. May ilang mga truck ng militar na nakapark sa labas ng gusaling pang-industriya. Ang truck, sa sandaling ito, ay nakaupo sa malawak na lupa na ito kasama ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng militar. Nang makita ang sasakyan ni Yehan na papalapit, tumayo ang mga taong ito at tumingin sa kanila. Isang opisyal na nasa antas ng commander ng kumpanya ang lumapit kina Yehan at ang iba na nakababa na sa sasakyan, at nagtanong, sino sa inyo ang Mr. Lin?
Inilahad ni Lin Bomo ang kanyang kamay at nakipagkamay sa opisyal, at sinabi, pasensya na, naantala ako dahil sa ilang mga bagay sa daan. Sinabi ng commander ng kumpanya, okay lang, Mr. Lin, handa kaming maghintay ng kaunti pa kung matutulungan naming malutas ang kanilang mga problema sa trabaho. Dahil narito ka na, ibibigay ko sa iyo ang mga lalaking ito. Tumango si Lin Bomo, at pagkatapos ay humarap ang opisyal sa grupo ng mga sundalo, at nagsigaw ng may galit, tumayo ng matuwid. Sa susunod na segundo, ang grupong ito ng mga sundalong mukhang magulo ay agad na tumayo sa tatlong hanay, hindi tumitingin sa gilid. Ang mga taon ng pagsasanay sa hukbo ay nagbigay sa kanila ng ugali na ito. Tumingin ang commander ng kumpanya sa grupo ng mga sundalo at sinabi, mga kapatid, walang permanenteng piging sa mundo. Umalis na kayo sa hukbo at malapit na kayong bumalik sa inyong dating lugar upang magtrabaho, magpakasal, at magkaanak. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang inyong mga problema sa trabaho, nakipag-usap na sa amin ang Mr. Lin sa likod ko. Well, mag-recruit sila ng isang grupo ng mga empleyado, at ang treatment ay magiging maganda. Kung makikita ka nila o hindi ay nakasalalay sa iyong sariling performance. Sana, kapag bumalik ka na sa lipunan, magkakaroon ka ng magandang buhay, huwag mag-alala. Matapos magsalita, kumaway ng palm ang commander ng kumpanya na may pagdadalawang isip, at pinanood ng grupo ng mga sundalo ang kanyang pag-alis, na may pagdadalawang isip sa kanilang mga mukha. Lumapit si Yehan sa oras na ito, at oras na para sa kanya na magsalita. Tumingin siya sa grupo ng mga sundalo at sinabi, masaya akong makilala kayong lahat. Dati, kayo ay mga sundalo, ang matatalas na sandata ng bansa, ngunit mula ngayon, gusto kong kalimutan ninyo ang inyong katayuan bilang isang sundalo dahil hindi na kayo sundalo, kundi ang aking mga empleyado. Ibalik ninyo ang inyong sarili sa lipunan, at ang hinahangad ninyo ay isang komportableng buhay, pera, at magagandang babae. Maibibigay ko sa inyo ang lahat ng ito, ngunit kung gusto ninyong maging aking empleyado, ang kailangan ko ay ganap na katapatan at ganap na pagsunod sa aking mga utos. Katulad ito sa pagiging nasa hukbo. Sa hukbo, sumusunod kayo sa inyong mga superior, ngunit dito, dapat kayong sumunod sa akin, dahil ako ang magdadala sa inyo ng pera, ang inyong kagandahan, maging ang inyong hindi mailarawang kapangyarihan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagpakita ng pagkamuhi ang mga mukha ng grupong ito ng mga sundalo. Mga sundalo sila, at puno ng mga rebeldeng karakter sa kanilang kalooban. Hindi sila madaling sumusunod sa isang tao, lalo na sa isang batang lalaki. Hinahangad nila ang pera at magagandang babae, ngunit kailangan munang maging karapat-dapat si Yehan upang talagang sumunod sila. Bakit, hindi ba kayo sumasang-ayon sa aking mga salita? O ayaw ninyong sumunod? Tumingin si Yehan sa grupo ng mga sundalo at sinabi, kung ang mga hindi kaya ay umalis na ngayon, hindi ko pipilitin. Kung gusto mong sumunod kami sa iyo, hindi ka makakaasa sa ilang mga salita. Malamig na umungol ang isang sundalo. Sinabi ni Yehan, alam kong bilang mga sundalo, lahat kayo ay may sariling pagmamalaki sa inyong kalooban. Normal lang. Sa kasamaang palad, hindi ko kailangan ang ganitong klase ng tao dito. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, malamig na umungol ang sundalo at umalis ng diretso. Matapos siyang umalis, higit sa 10 sundalo ang umalis din. Tumingin si Yehan sa natitirang 200 tao at sinabi, alam ko, mahirap talagang sumunod sa akin, ngunit natutuwa akong hindi kayo umalis, ngunit pinili ninyo ako kanina. Ngayon, ako naman ang pipili sa inyo, tingnan kung mayroon bang kapatid sa aking panig. Maglalaban tayo ng sama-sama, basta't may makatayo sa huli, kung gayon, binabati kita, naging empleyado ka na. Nang marinig iyon, ang grupong iyon ng mga sundalo ay nagalit na. Mga sundalo sila na tumanggap ng mahigpit na pagsasanay. Ang pagpapaatake sa malaking lalaking iyon ng sama-sama at pakikipaglaban ng mag-isa ay sobra ng pagtingin sa kanila. Ngumisi si Shaben sa sandaling ito, lumapit, tumingin sa grupo ng mga sundalo, nakita ang grupong ito ng mga nagagalit na sundalo na lahat ay tumatakbo patungo kay Shaben, na may malakas na momentum, isang tao ang nakikipaglaban sa higit sa 200 sundalo. Ano man ang tingnan mo, ito ay paghahanap ng kamatayan. Gayunpaman, ginamit ni Shaben ang kanyang nakakatakot na kamao upang patunayan na walang imposible sa mundong ito. Nakita ko ang matangkad na katawan ni Shaben na sumugod na parang tigre, ang kanyang kamao ay parang makina, nagwawalis ng lahat ng may ligaw at marahas na kapangyarihan, ang bawat sundalong lumapit sa kanya ay itinaboy ng kanyang kamao. Ang grupong ito ng mga sundalo ay karaniwang nabubuhay ng mapangahas, at ang laban ay isang panig sa simula pa lang.
Sa loob lamang ng 5 minuto, maliban sa mga taong makakatayo, 3 tao lamang ang may mga mukha na namamaga na parang ulo ng baboy.